Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating channel kung saan ibinabahagi natin ang mga kwentong puno ng aral pag-asa at kung minsan ang masakit na katotohanan ng buhay. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay isang paalala na ang kabutihan ay may hangganan at ang karma ay walang pinipiling oras. Ito ang kwento ni Elena, isang inang ibinigay ang lahat ngunit itinapon nang makuha ang lahat. Handa na ba kayong malaman kung paano nagtagumpay ang katarungan? 70 taong gulang na ako nang itapon ako ng sarili kong anak sa kalsada na parang basura ilang oras lang matapos manalo ang kanyang asawa ng 450 milyon sa loto gamit ang pera ko. Pero anong nangyari pagkatapos? Sabihin na lang natin na hindi nakakalimot ang karma. Manatili hanggang dulo. Pindutin ang like button at mag-comment kung mula saang lungsod kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang nararating ng kwento ko. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon ng Nobyembre. Ginagawang salamin ng itim na kalsada ang aming driveway. Nakatayo ako doon basang-basa kasama ang aking maleta nakatitig sa bahay na ako ang nagbabayad ang bahay na ngayon ay nakakandado na laban sa akin. Sa pinto ng bintana nakikita ko si Vanji na nasa kanyang telepono tumatawa. Talagang tumatawa. Ako si Elena Santos at ikukwento ko sa inyo kung paano ko nawala ang lahat at kung paano ko ito nabawing lahat may interes pa. Pero bago iyon kailangan ninyong intindihin kung paano ako humantong dito. Paano ang isang babaeng may pinag-aralan at may 40 taong karanasan sa pagtatrabaho ay nauwi sa pagiging walang tirahan sa edad na 6 Nanginginig sa parking lot ng isang mumurahing motel sa Pasay sa ganap na 2:00 ng madaling araw. Nagsimula ito 3 taon nang nakalilipas. Natatandaan ko ang eksaktong sandali. Nasa kusina ako sa maliit kong bahay sa Quezon City na 30 taon kong binayaran nang tumawag si Kaloy. Ang anak ko ang tanging anak ko. Mabasag ang boses niya. Nasa panganib kami. Ang 4 na salitang iyon. Iyon lang ang kailangan. Anong panganib, anak? Nawalan ng trabaho si Vangi. Kailangan ng mga bata ng bagong sapatos. Nagbabanta na ang landlord. Napalalayasin kami. Huminto siya. Wala na kaming mapupuntahan. Ngayon kailangan ninyong intindihin ang isang bagay. Mahal ko ang anak ko. Noon iyon sadyang ginamit ko ang past tense. Minahal ko siya sa paraang ginagawa ng mga inabulag desperado walang kondisyon. Noong isinilang siya, inilagay siya ng mga nurse sa aking mga bisig. At gumawa ako ng tahimik na pangako. Hinding-hindi ko siya hahayaang maghirap gaya ng naranasan ko. Iniwan kami ng ex-husband ko noong 2 taon pa lang si Kaloy. Lumabas siya isang Martes ng umaga para bumili ng sigarilyo at hindi na bumalik. Mag-isa kong pinalaki ang batang iyon, nag-double shift bilang nurse, nagpalipas ng gutom para lang makakain siya at isinuot ang iisang lumang jacket sa loob ng 15 taon. Pero ibinigay ko lahat kay Kaloy. Little League Kolehiyo kotse para sa kanyang 16th birthday na binili ko gamit ang aking tax return. Kaya nang tumawag siya noong araw na iyon na umiiyak sinasabing magiging homeless ang pamilya niya, hindi na ako nag-isip pa. Dito na kayo tumira sa akin, sabi ko. Gagawa natin ng paraan. Mamasyadong maliit ang bahay mo. 2 lang ang kwarto. Kung ganoon, maghahanap tayo ng mas malaki. Magrerenta tayo ng bahay ng magkakasama. Tutulungan ko kayo sa deposito. Hindi ko kayang hingin iyan sa inyo. Hindi mo hinihingi. Ako ang nag-aalok. Ang katahimikan sa kabilang linya ay dapat na naging babala ko na. Masyadong matagal bago siya sumagot. Pero masyado akong abala sa pagpapakabayani sa sarili kong isip para mapansin iyon. Sigurado kayo sa wakas, ay sabi niya. Siyempre sigurado ako. Anak kita. Ang pamilya ay nagtutulungan. Kakainin ko rin ang mga salitang iyon balang araw. Nakahanap kami ng bahay na may 4 na kwarto sa isang maayos na subdivision sa Cavite makalipas ang 2 linggo. Gusto ng landlord ng advance deposit at security deposit, 350000. Iyon sana ang ipon ko. Para sa pangarap kong bakasyon sa Europe ang regalo ko sa sarili ko matapos ang 4 na dekada ng pag-aalaga ng pasyente at night shifts. Inubos ko ang laman ng account ko ng walang pag-aalinlangan. Umiyak si Vanji nang makita ang bahay. Tunay na mga luha sa kanyang perpektong make-up. Niyakap niya ako ng sobrang higpit kaya naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Mama Elena, bulong niya. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala kayo. Mama Elena, hindi niya ako tinawag ng ganoon noon. 6 na taon na kaming magkapamilya noon. Pinakasalan siya ni Kaloy pagkatapos ng kolehiyo. Pero madalas ay Elena lang ang tawag niya sa akin. Minsan ay wala pa. Dapat ay alam ko na. Nurse ako. Ginugol ko ang karera ko sa pagbabasa ng mga tao paghuli sa maliliit na senyales na may mali. Mabilis na tibok ng puso iniiwas. Natingin nerbyosong tawa. Pero retirado na ako ngayon. Pagod, malungkot at desperadong kailanganin pa. Halos normal ang unang buwan. Naghanap ng trabaho si Kaloy. Si Vangi ang nag-asikaso sa mga bata. Si Maddie ay
8 anyos? Si Taiti ay 5. Nagluluto ako ng hapunan gabi-gabi. Nanonood kami ng mga pelikula. Pakiramdam ko ay ito na ang pamilyang lagi kong gusto pero hindi kailanman nagkaroon. Pagkatapos ay dumating ang mga bayarin. Makumatok si Kaloy sa kwarto ko isang gabi. Pwede ba tayong mag-usap? Umupo siya sa gilid ng kama ko hindi makatingin sa akin. Dumating ang bill sa kuryente. 2, 0, 0, 0, 0, 20,000. Paano? Hindi ko alam. Baka sa lumang AC o sa maling insulation. Kinamot niya ang kanyang leeg. Ang problema hindi natuloy ang interview ko kanina. Wala kaming pambayad ngayon. Binayaran ko iyon. Makalipas ang 2 linggo ang water heater naman. 15,000 para sa repair. Pagkatapos ay kailangan ni Maddie ng braces, 150,000 kahit may payment plan. Pagkatapos ay nagkasakit si Taiti. At ang pagpunta sa emergency room ay hindi covered dahil nawala ang insurance nila nang mawalan ng trabaho si Vanji. Sa tuwing lalapit sa akin si Kaloy na parang tuta ang mga mata. Sa tuwing iiyak si Vanji at sasabihing pansamantala lang ito. Sa tuwing nagsasabi ako ng oo. Ang aking savings account ay nagsimulang maubos dahan-dahan sa una pagkatapos ay bumilis. Naghahanap ako araw-araw pangako ni Kaloy habang nag-aalmusal isang umaga. May mga application ako kahit saan. Ikaw naman, tanong ko kay Vangi. Naghahanap ka ba? Ngumiti siya mapagpasensya na parang isa akong bata na hindi nakakaintindi. Kailangang may maiwan para sa mga bata, Mama Elena. At sa totoo lang, mas mahal pa ang yaya kaysa sa kikitain ko. Hindi praktikal. May katuturan iyon sa kanya. Ako ang libreng yaya. Ako ang libreng lahat. Pero sinabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito. Ang pamilya ay nagtutulungan. Ito ang ginagawa ng mga ina. Ang turning point ay dumating makalipas ang 6 na buwan. Naglalaba ako ng mga labada nila dahil naging trabaho ko na rin iyon nang mahanap ko ang resibo sa bulsa ng pantalon ni Vangi. Rustan's Beauty, 18,000. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak iyon. Nag-peanut butter at tinapay lang kami sa hapunan kagabi dahil gipit sa pera. Bumibili ako ng pinakamurang kape generic na cereal at tinitiis na wag uminom ng sarili kong gamot para lang may sapat na pagkain. Tapos, gumastos siya ng 18,000 para sa makeup. Hinarap ko siya. Nang gabing iyon mahinahon at may respeto. Vangi, nahanap ko tong resibo. Akala ko ba'y nagtitipid tayo ngayon? Hindi man lang siya kumurap. Yan ba? Nanalo ako ng gift card sa isang raffle. Mas mabuting gamitin na bago pa mapanis, di ba? Gift card? Oo, bakit nanlaki ang mga mata niya? Inosente. Akala niyo ba ay gumastos ako ng totoong pera? Mama Elena, hinding-hindi ko gagawin iyon. Lalo na tinutulungan niyo kami. Gusto ko siyang paniwalaan kaya naniwala ako. Pagkalipas ng 3 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko tungkol sa luma kong bahay sa Quezon City. Pinapaupahan ko iyon para mabayaran ng monthly amortizations habang nakatira ako sa inuupahan naming ito. Miss Santos, wala po kaming natatanggap na bayad sa loob ng 20 araw. Bumagsak ang dibdib ko. Imposible iyan. Direktang nagbabayad sa akin ng tenant at ako. Pero hindi ko na-check. Masyado akong nakatutok sa pamilya ni Kaloy kaya nakalimutan ko na ang iba. Lumalabas na huminto sa pagbabayad ang tenant ko 2 buwan matapos akong umalis. Wala na sila nawala na parang bula at may utang akong 400,000 na back payments kasama ang late fees. May 85,000 na lang ako sa checking account ko. Pinaupo ko sina Kaloy at Vangi ng gabing iyon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa seryosong bagay. Naging malambot ang mukha ni Vangi sa pag-aalala. Inabot niya ang kamay ko sa mesa. Anong problema? May problema ako sa pera. Ang tenant lahat ng gastusin dito. Akong sumasagot sa lahat at nauubusan na ako. O hindi, napuno ng luha ang mga mata ni Vangi. Kasalanan ko itong lahat. Pabigat ako. Hindi iyon ang ako nga. Alam ko. Kasi sobrang depressed ako, Mama Elena. Sobrang anxious. Hindi ko man lang kayang bumangon sa kama minsan. Pakiramdam ko kailangan ko ng tulong professional help pero napakamahal ng therapy. At sa isang iglap pinalitaw niya na siya ang biktima. Bigla ako nang naging masama dahil nagbanggit ako ng pera habang siya ay naghihirap. Inakbayan siya ni Kaloy. Binigyan ako ng tingin na nagsasabing, "Tingnan mo ang ginawa mo!" "Gagawa natin ng paraan, Mama," hinahon niyang sabi. "Baka pwedeng kumuha ka muna ng ilang shift. Alam kong retirado ka na pero 65 years old na ako, Kaloy." Alam ko. Naghahanap lang ako ng solusyon. Ang mga solusyon ay laging tungkol sa akin, hindi sa kanila. Bumalik ako sa pagtatrabaho bilang part-time nurse sa ospital. 3 12-hour shifts sa isang linggo, laging nakatayo, sumasakit ang mga tuhod. Ako ang pinakamatandang nurse sa floor. Naawa sa akin ng mga bata.
Nakikita ko iyon sa kanilang mga mata. Nakatulong ang pera. Pero kulang pa rin. Pagkatapos ay dumating ang totoong krisis. Nagkasakit ang nanay ni Vangie sa probinsya. Kenza? Steffi, kailangan kong pumunta doon para samahan siya hagulgol ni Vangie sa kusina. Pero ang pamasahe sa eroplano ang hotel, wala kaming ipon. At hindi ko na kayang humingi pa sa inyo. Hindi ko kaya. Pero humihingi siya ng hindi nagsasalita. Iyon ang ginagawa niya. Gagawa siya ng emergency at hihintayin akong lutasin ito. Magkano ang kailangan mo? Hindi ko alam. Siguro, sang-sang-sang ta... Antak pinimtang-sang para sa 2 linggo? Kinuha ko iyon mula sa aking retirement account, ang account na sumumpa akong hindi ko gagalawin. Wala siya ng 3 linggo. Nang bumalik siya mukhang fresh at relaxed, ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng nanay niya na mukhang malusog na kangiti sa isang restaurant kalaro ang mga apo. Milagro, paliwanag ni Vangie. Hindi maipaliwanag ng mga doktor. Wala akong sinabi. Ano bang masasabi ko, 2 taon nang lumipas na parang ganito? Parang unti-unting pinapatay ng libo-libong sugat. Bawat bill sa akin, bawat emergency, bawat krisis, bawat hindi inaasahang gastos. Kailangan ng mga bata ng school supplies. Nasira ang kotse. Nasira ang washing machine. Laging may bago. Laging ako ang naglalabas ng tseke. Huminto ako sa pagbili ng mga bagong damit. Huminto ako sa paglabas kasama ang mga kaibigan. Ang sarili kong mga bayarin ay nagpatong-patong. Binalewala ko ang mga tawag mula sa mga pinagkakautangan. At sa kabila ng lahat, nag-post si Vangie sa social media. Mga litrato ng hapunan na ako ang nagluto. Mga regalong ako ang bumili para sa mga bata. Siya nakasuot ng mga bagong damit, bagong alas, bagong lahat. Blessed, isusulat niya. Family first. Ako ang pamilya. Ako ang blessing. At nalulunod na ako. Pagkatapos, isang Martes ng hapon, nagbago ang lahat. Umuwi ako galing sa shift sa ospital at natagpuan si Vangie na tumitili sa kusina, talagang sumisigaw. Sina Maddie at Taiti ay nagtatago sa kanilang kwarto. Anong nangyari? Binitawan ko ang bag ko. Isinampal niya ang phone niya sa mukha ko. Nanginig ang mga kamay niya. Nanalo ako. Oh my God. Nanalo ako. Ano? Ang loto? Nanalo ako sa Grand Lotto. 450 million? Oh my God. Oh my God. Parang umikot ang mundo sa ilalim ko. Ano? Bumili ako ng tiket kaninang umaga. Nang magpagasolina ako, biro lang sana iyon. Hindi ko tumataya pero nagkaroon lang ako ng kutob. Hinawakan niya ang balikat ko. 450 million, Mama Elena. Mayaman na tayo. Mayaman na talaga tayo. Dumating si Kaloy na tumatakbo galing sa kwarto. Tumalon si Vangie sa kanyang mga bisig. Nagpaikot-ikot sila na tumatawa at umiiyak. Nakatayo lang ako dun, tulala. Grabe, ito hingal ni Kaloy. Totoo ba to? Mababayaran na namin kayo, sabi ni Vangie. Humarap sa akin. Ang mga mata niya ay maliwanag, parang wild. Lahat ng ginawa niyo para sa amin, mababayaran na namin kayo sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas tapos na rin. Kailangan kong tawagan ang opisina ng loto, sabi ni Vangie. Kailangan ko tong maklaim. Kailan ko to makukuha? Paano ito gumagana? Nawala siya sa kwarto, dala ang kanyang telepono. Naririnig ko siya sa likod ng dingding na may kausap na opisyal tumatawa. Iyong mataas na tawa. Niyakap ako ni Kaloy. Maito na iyon. Okay na ang lahat ngayon. Naniwala ako sa kanya. Naniwala talaga ako. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako at iniisip ang lahat ng mga bagay na magagawa ko na rin sa wakas. Mababayaran ang mortgage ko, maipapaayos ang kotse ko, baka matuloy pa rin ang bakasyon sa Europe. Okay na ako. Okay na kaming lahat. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong mga boses. Galit na bulungan mula sa kwarto ni Kaloy at Vangie. Hindi ko dapat pinakinggan pero lumapit ako sa pinto. Hindi patas sa kanya, sabi ni Kaloy. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Seryoso ka ba ngayon? Ang boses ni Vangie ay matalas malamig, hindi katulad ng matamis na boses na ginagamit niya sa akin. Nag-volunteer siya. Walang pumilit sa kanya. At 3 taon na niyang isinusumbat sa ating iyan. Tuwing nagbabayad siya ng anuman nakikita ko sa mga mata niya. Ang panghuhusga ang sama ng loob. Huminto ang tibok ng puso ko. Hindi totoo yan, mahinang sabi ni Kaloy. Totoo yan. Iniisip niya na ginagamit lang natin siya. Well, guess, kung ano. Hindi na natin siya kailangan. Hindi na natin kailangan ng kahit sino. Katahimikan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Kaloy. Sinasabi ko na milyonaryo na tayo ngayon. Pwede na tayong kumuha ng sarili nating bahay. Malaking bahay. Tayong 4 lang. Tayo, Vangie. Wag mo akong mavanggi-vanggi dyan. Alam mong tama ako? Nakakapagod siya, Kaloy. Laging nandoon, laging nagmamasid, laging pinararamdam sa akin na hindi ako sapat. Ito na ang chance nating magkaroon ng sariling buhay. Ibinigay niya ang lahat para sa atin.
At ngayon mababawi na niya lahat iyon. Babayaran natin ang utang natin. At aalis na tayo. Clean slate? Itinakip ko ang kamay ko sa bibig ko para hindi makagawa ng tunog. Hindi ko alam, sabi ni Kaloy. Ako alam ko. Magtiwala ka sa akin. Ito ang mas mabuti para sa lahat. Bumalik ako sa kwarto ko, hindi nakatulog. Kinabukasan si Vangie ay sobrang tamis. Ipinagtimpla ako ng kape, tinanong ang tungkol sa shift ko sa ospital, umaktong walang nagbago pero nakikita ko na ngayon. Ang maskara ang pag-arte. Sobrang tanga ko, sobrang bulag. Noong hapon na iyon pumunta si Vangie para i-claim ang pera sa loto. Bumalik siya makalipas ang 6 na oras kasama ang mga abogado at financial advisors at mga taong nakasuit. Tinutulungan nila ako sa lahat, paliwanag niya mga trust at accounts at kung ano-ano pa. Ang gulo. Isang abogado ang lumapit sa akin. Miss Santos, naiintindihan ko na kayo ang sumusuporta sa pamilya. Oo, halos 3 taon na. Pag-uusapan natin ang repayment arrangements para maibalik ang sa inyo. May mga dokumento ba kayo, resibo, bank statements? Nagkaroon ako ng pag-asa. Oo. May mga record ako. Mabuti. Mag-uusap tayo. Umalis sila. Agad na tumawag si Vangie sa mga real estate agents. Naghahanap ng mga bahay, malalaking bahay, mga bahay na mas mahal pa kaysa sa kikitain ko sa 10 buhay. 1 linggo ang lumipas, 2. Hindi tumawag ang abogado. Sinubukan kong tanungin si Vangie tungkol dito. Yung abogado na nagsabing pag-uusapan ng repayment? Yun ba? Oo, inaasikaso na niya. Matagal daw talaga ang ganitong mga bagay. Masyadong maraming paperwork. 1 linggo uli nagtanong ako. Mama Elena, please. Stress na ako. Wala pa nga ang pera sa account ko. Pwede bang wag muna? Huminto na ako sa pagtatanong. 3 linggo matapos manalo, nakahanap ni Vangie at Kaloy ng dream house nila sa BGC. 600 square meters, may pool, home theater, guest house. Pwede kayong tumira sa guest house, mungkahi ni Vangie habang naghahapunan. Kung gusto nyo, kung gusto ko, may sariling pinto iyon, pagpapatuloy niya. Very private, magugustuhan nyo. Ang guest house? Matapos ang 3 taon ng pagsuporta sa kanila, guest house lang ang nakuha ko. Pag-iisipan ko, sabi ko. Noong gabing iyon, narinig ko na naman sila. Sa kabila ng dingding, hindi na siya aalis. Gali na sabi ni Vangie, makakasama natin siya habang buhay. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa kanya na hindi siya pwedeng sumama. Sabihin mo na kailangan natin ng space. Sabihin mo kahit ano. Nanay mo siya pero asawa mo ako. Pumili ka? Ang sumunod na katahimikan ang nagsabi sa akin ng lahat. Pinuli niya ang asawa niya. Lagi naman siyang pipiliin. Kinabukasan pinaupo ako ni Kaloy. Hindi makatingin sa aking mga mata. Makailangan nating mag-usap tungkol sa titirhan. Sumikip ang dibdib ko. Okay, yung bagong bahay. Bagong simula yun para sa amin. Para sa maliit naming pamilya at sa tingin namin, hindi niya man lang masabi. Si Vangie ay walang ganoong problema. Pumasok siya, nakahalukip-kip ang mga braso. Sa tingin namin, ay dapat kumuha kayo ng sarili niyong matitirhan, Mama Elena. Nagpapasalamat kami sa lahat syempre pero kailangan namin ng kalayaan namin. Naiintindihan ko. Tutulungan namin kayong lumipat. Unang buwan ng renta sa bagong apartment o kung ano man. Unang buwan ng renta. Matapos kong magbigay sa kanila ng milyon-milyong piso. Kailan mahinahon kong tanong? Well, lilipat na kami sa bahay sa loob ng 2 linggo. 2 linggo? Binibigyan nila ako ng 2 linggo. Naiintindihan ko. Pumunta ako sa kwarto ko, nagsimulang mag-impake. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto kaya halos hindi ko matupi ang mga damit ko. Noong gabing iyon hindi ko na matiis. Kumatok ako sa pinto nila. Pwede ba nating pag-usapan ang perang utang niyo sa akin? Nagmatigas ang mukha ni Vangie. Utang, oo. 3 taon ng renta bill, pagkain, gastusing medikal. Nag-alok kayo, putol niya sa akin. Hindi namin hiningi ang kahit alin doon. Nagbibiro ka ba? Hindi kami nagbibiro. Nag-volunteer kayo. Gusto niyo kaming tulungan. Hindi namin kayo pinilit. Tiningnan ko si Kaloy. Hayaan mo ba talaga siyang sabihin niyan? Tumingin siya sa sahig, walang sinabi. Alam niyo ba? Tumayo si Vangie. Pagod na ako dito. Tapos na kaming mag-guilt trip. Akin ang pera. Gusto ko ito at wala kaming utang sa inyo. Ako ang nagbayad sa bahay na ito. Ako ang nasa lease. Ngumiti siya. Actually, nakakatawang kwento. Nakausap ko ang landlord kahapon, binayaran ko na ang lease. Hanggang dulo ng taon at pumayag siya na tanggalin ang pangalan nyo. So legally, hindi na kayo tenant dito. Umikot ang kwarto. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Ginawa ko na. May hanggang dulo ng linggo kayo para umalis. Kaloy, basag ang boses ko. Please. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Kaloy, sa tingin ko, ito ang mas mabuti. Mabulong niya. Tama si Vangie. Kailangan namin ng space.
Ibinigay ko sa kanila ang 3 taon ng ipon ko, ang retirement ko, ang kalusugan ko at kailangan nila ng space. Iyon ay 4 na araw na ang nakalipas. Ngayon nakatayo ako sa kwarto ng motel na ito nakatitig sa aking maleta. Lahat ng pag-aari ko ay kasya sa 2 bag. 67 taong gulang na ako at may 40,000 na lang sa checking account ko. Nag-vibrate ang phone ko. Facebook notification. Nag-post na si Vanja ni Litrato. Sila ni Kaloy sa harap ng bago nilang bahay sa BGC. Sina Maddie at Taiti na may hawak na sold sign. Ang caption, natupad na rin ang pangarap. Sobrang blessed na niregaluhan kami ni Mama Elena ng magandang bahay na ito matapos siyang manalo sa loto. Generosity wins. Family first. New beginnings? 3 beses ko iyong binasa. Sinasabi niya sa lahat na ako ang nanalo sa loto, na ako ang nagbigay sa kanila ng bahay, na ako ang mayaman. Bumuhos ang mga comment. Binabati ako ng mga kaibigan sa aking pagiging mapagbigay. Mga kamag-anak na hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng interes. Nanginig ang kamay ko habang nagtatype. Hindi ito totoo. Wala akong napanalunan. Pero anong silbi? Sinong maniniwala sa akin? Binura ko ang comment bago i-post humiga sa magaspang na kama ng motel. At sa wakas matapos ang 3 taon ng pagpipigil umiyak ako. Umiyak ako hanggang sa sumakit ang mga tadyang ko, hanggang sa mamaga ang mga mata ko, hanggang sa wala nang matira. Pagkatapos ay bumangon ako naghilamos dahil may nagbago sa sandaling iyon. Isang bagay na malamig at malinaw. Kinuha nila ang lahat sa akin, ang pera ko, ang dignidad ko, ang anak ko. Pero may isang pagkakamali silang nagawa. Nurse ako. Dinodokumento ko ang lahat. Bawat shift, bawat pasyente, bawat gamot iyon ang itinuro sa amin. Kung hindi nakadokumento, hindi nangyari. Inilabas ko ang laptop ko, binuksan ang mga files ko, 3 taon ng bank statements, bawat withdrawal, bawat bayad, bawat resibo. Hawak ko ang lahat. Nakaorganisa kada buwan, kada kategorya. Renta reuno, 3 milyon. Utility, 3, 5, 0, 0, 0, 0. Pagkain, 500,000. Medical diaduzale, 0. Iba pa 2 sampatlingo. Halos 3. 6 milyon hindi pa kasama ang bahay na nawala sa akin o ang retirement account na inubos ko. Pero ang mga resibo, ang paper trail, solido iyon. Binuksan ko ang litrato ng loto ticket na ipinost ni Vanji online. Inizoom ko ang petsa, ang oras, ang gasolinahan. May naalala ko sa likod ng isip ko. Binuksan ko ang bank statements ko, nahanap ang petsang iyon. Hayun, may charge sa eksaktong gasolinahang iyon, 4,000 sa debit card ko. Ang debit card ko na ibinigay ko kay Vangi para magpagasolina dahil hindi gumagana ang credit card ni Kaloy. Ang lottery ticket ay binili gamit ang pera ko. Pera ko. Sumandal ako nakatitig sa screen. Pagkatapos ay ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Dahil ginawa na ni Vangi ang kanyang pangalawang pagkakamali. Minaliit niya ako. Kinuha ko ang telepono ko, nagsimulang maghanap ng mga abogado, hindi iyong mga mamahalin sa syudad kundi iyong mga gutom sa katarungan, iyong mga handang lumaban para sa maliliit na tao. Nakahanap ako ng isa na may magandang reviews at isang website na nangangakong lalaban para sa inaapi. Tinawagan ko ang numero. Isang babae ang sumagot. Magtanggol and Associates. Opo. Hello, ako si Elena Santos at kailangan kong kasuhan ng manugang ko para sa fraud, financial exploitation at pagnanakaw. Sipo? Pwede nyo bang ikwento ng higit pa? Kaya ginawa ko. Lahat? Bawat detalye? Pagkatapos kong magkwento, nagkaroon ng katahimikan. Miss Santos, ililipat ko po kayo kay Ati. Victor Magtanggol. Gusto niyang marinig ito mismo. Isang lalaki ang sumagot. Malalim ang boses. Formal. Miss Santos, ikwento niyo sa akin ang tungkol sa lottery ticket na ito. Ikinwento ko ang tungkol sa resibo, ang bank statement, ang litrato. Isa pang katahimikan. May ebidensya ba kayo na sa inyo ang card? Opo, ang pangalan ko ang nasa account. At mapapatunayan kong ginamit niya iyon noong araw na iyon. Narito ang transaksyon, Miss Santos. Kung totoo ang sinasabi niyo, ang lottery ticket na iyan ay legal na pag-aari ninyo. Ang mga napanalunan ay ituturing na inyong ari-arian dahil binili ito gamit ang inyong pondo. Humampas ang kaba sa dibdib ko. Sigurado po kayo. Nakapaghawak na ako ng 3 kaso ng loto. 2 doon ay nakadepende sa eksaktong isyong ito. Kung mapapatunayan ninyo na binili niya ang ticket gamit ang pera niyo, may kaso tayo. Isang matibay na kaso. Anong kailangan kong gawin? Pumunta kayo sa opisina ko bukas. Dalhin niyo ang bawat dokumentong meron kayo, bawat resibo, bawat bank statement, bawat text message. Ibabaon natin siya. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa paligid ng kwarto ng motel at nagsimulang tumawa dahil itinapon nila ako na parang basura. Hinamak nila ako, pinagtaksilan, ninakawan. Pero nag-iwan sila ng trail, isang tanga mayabang at dokumentadong trail.
At susundan ko iyon hanggang sa pintuan nila. Bukas magsisimula ang totoong laban. Ngayong gabi nakatulog ako nang mas maayos kaysa sa nakalipas na 3 taon. Ang opisina ni Ate Victor magtanggol ay hindi gaya ng inaasahan ko. Walang marmol na sahig o mamahaling sining, isa lang itong masikip na kwarto sa itaas ng isang karinderya sa Cubao. Ang waiting room ay may 3 upuan at isang lantang halaman. Pero ang babae sa front desk ay tumingin sa akin na parang mahalaga ako. Miss Santos, handa na po si Ate Victor. Mas bata siya kaysa sa boses niya sa telepono, siguro ay 45 anyos. Maluwag ang kurbata, nakatupi ang manggas, ang uri ng pagod na nanggagaling sa pagdadala ng napakaraming bigat. Maupo kayo. Itinuro niya ang isang upuan sa tapat ng kanyang mesa na puno ng mga folder. Kape. Wag na po, salamat. Matalino. Pangit ang kape dito. Nagbuhos pa rin siya para sa sarili niya. So tingnan natin kung anong meron tayo. Inilatag ko ang lahat sa mesa niya. 3 taon ng bank statements, mga resibo sa Manila folder na nakaayos ayon sa PET, sa mga screenshot ng social media ni Vanji, ang litrato ng lotto ticket at ang credit card statement ko sa gasolinahan. Nagsuot ng reading glasses si Ate Victor, sinimulang isa-isahin ang lahat. Walang sinabi sa loob ng 20 minuto. Sa wakas sumandal siya. Anak ng, mabuti po ba? O masama? Napakaganda. Pangarap ito ng isang piskal. Itinuro niya ang resibo sa gasolinahan. Ito ang lahat. Bumili siya ng lottery ticket gamit ang debit card niyo, tama? Opo. Ibinigay ko ang card noong umagang iyon dahil na-decline ang kay Kaloy. Sabi niya magpapagasolina lang siya. At may statement kayo na nagpapakita ng 4,000 na charge dito. Ang timestamp sa lotto ticket ay tumutugma sa transaksyon. Na-check ko na iyon ng 3 beses sa loob ng 2 minuto. Miss Santos, sa batas natin, ang napanalunan sa loto ay itinuturing na ari-arian. Kung ang isang tao ay bumili ng winning ticket gamit ang pondo ng ibang tao nang walang pahintulot ang panalo, ay legal na pag-aari ng taong may-ari ng pera. Humilig siya pasulong. Pwede nating i-argue ang constructive fraud, unjust enrichment, at posibleng pagnanakaw sa pamamagitan ng panlilinlang. Nanginig ang mga kamay ko. Mananalo po ba tayo? Kaya ba natin? Oo. Mananalo ba tayo? Nakadepende iyan sa mga abogado niya at kung gaano sila kaduming lumaban. Muli niyang tiningnan ang mga bank statement. Pero ang dokumentasyong ito ay solido. Mabusisi kayong magtago ng record. Nurse po ako. Gawi ko na iyon. Ang gawing iyan ang magiging pinakamalakas ninyong armas. Inilabas niya ang isang legal pad. Ikwento niyo sa akin ang buong relasyon mula sa simula. Bawat detalye na matatandaan niyo. Kaya ginawa ko. Muli lahat. Ang paraan ng pag-iyak niya kapag kailangan ng pera. Ang mga emergency na laging dumarating sa tamang oras. Ang regalong ibinigay niya sa sarili niya habang sinasabing wala kaming pera. Ang mga kasinungalingan tungkol sa cancer ng nanay niya. Teka, nagtaas ng kamay si Ate Victor, ang cancer ng nanay niya. Sabi niyo mukhang malusog siya sa mga litrato. Opo, malusog na malusog sa mga restaurant kalaro ang mga apo. Nandyan pa ba ang mga litratong iyon? Binuksan ko ang Facebook sa telepono ko. Nahanap ang post ni Vangi mula sa biyaheng iyon. Ni-zoom ito ni Ate Victor. Nakatag ito sa Boracay. Sabi niyo, ang sabi niya ay nasa hospice ang nanay niya. Hindi hospice, may sakit lang daw. Kailangan siya doon. Miss Santos, magiging tapat ako. Mukha itong isang pattern ng panloloko, isang mahabang modus. Tiningnan niya pa ang ibang posts. Maayos ang buhay niya. Designer bags, magagandang restaurant habang sinasabing sa inyo na naghihirap siya. Alam ko po. Alam ba ni Kaloy ang tungkol sa mga gastos na ito? Iyon ang tanong na nagpapanatili sa akin na gising sa gabi. Hindi ko alam. Wala siyang sinabi pero dapat ay alam niya. Ang sinadyang pagkabulag ay isa ring pagpili. Nagsulat si Ate Victor, ito ang kailangan ko sa inyo. Gusto ko ang mga pangalan ng lahat ng nakasaksi sa pagbabayad nyo. Landlords, utility companies, ospital, kahit sino na makakapagpatunay na kayo ang bumubuhay sa pamilya. Ang landlord tiyak, ako ang nagsusulat ng lahat ng tseke sa renta. Mabuti. Isusugpain na natin ang financial records ng inuupahan nyo. Bubuo tayo ng timeline ng mga bayad. Tumingin siya sa akin. Maging pangit ito. Naiintindihan nyo ba? Lalaban si Vangi? May 450 milyong dahilan siya para lumaban ng husto. Sisiraan niya kayo, tatawaging mapaghiganti, sasabihing nagsisinungaling kayo, sasabihing ibinigay nyo ang pera ng kusa bilang regalo. Isang bagay sa boses ko ang nagpahinto sa kanya. Galit po ako. Mabuti. Gamitin nyo iyan. Tumayo siya. Magsasampa muna tayo ng civil lawsuit. Idemanda natin ang buong halaga ng perang maidodokumento nyo, pati na ang napanalunan sa loto. Gagawa ako ng reklamo ngayong linggo. Kapag naisampa na nating magiging public record na ang lahat, baka makuha ito ng media.
Makakatulong ba ito sa kaso natin? Maaari! Ang pressure ng publiko ay isang kapaki-pakinabang na tool. Kung ganoon, handa ako. Ngumiti si Ati. Victor? Hindi ito pala kaibigang ngiti. Ngiti ito ng isang mangangaso. Gusto ko kayo, miss. Santos, may paninindigan kayo. Inihatid niya ako sa pinto. Isa pang bagay, huwag niyo silang kokontakin. Walang tawag, walang text, walang pagpunta sa bahay nila. Ano mang sabihin niyo ay pwedeng baluktutin at gamitin laban sa inyo. Malinaw. Malinaw po. Mabuti. Makikipag-ugnayan ako sa loob ng 48 oras. Umalis ako sa opisina niya na may nararamdamang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-asa. Tunay na pag-asa. Ang pag-asang iyon ay tumagal ng eksaktong 16 na oras. Nasa motel ako at iniisip kung paano mababayaran ng isa pang linggo nang mag-ring ang phone ko. Unknown number? Hello, Elena Santos. Isang boses ng babae. Professional malamig. Opo, ito si Ati. Amanda Sai mula sa Sai and Partners. Tinatawagan kita para ipaalam na kung itutuloy mo ang anumang legal na aksyon laban sa kliyente ko, magka-countersue kami para sa harassment, defamation at emotional distress. Bumagsak ang sikmura ko. Paano nyo nalaman ng kliyente ko na kumonsulta ka sa isang abogado? Handa kaming labanan ang anumang walang kwentang paratang. Walang kwenta. Ninakawan niya ako. Ayon sa kliyente ko, kusa mong ibinigay ang tulong pinansyal bilang regalo sa mga miyembro ng pamilya. Walang repayment na napag-usapan o napagkasunduan. Wala kang legal na basihan. May mga resibo ako, bank statements, patunay na siya, miss. Santos, hayaan mong maging malinaw ako. May resources na ang kliyente ko ngayon, malaking resources. Kaya ka naming itali sa korte sa loob ng maraming taong ubusin ang anumang perang natitira sa'yo at gawing mahirap ang buhay mo. Lumamot ng bahagya ang boses niya. O pwede mong tanggapin ang realidad at mag-move on. Handa ang kliyente ko na mag-alok sa'yo ng 1 million bilang goodwill gesture. Kunin mo iyon at pumirma ng NDA. Matatapos ito ng tahimik. 1 million. Nagbigay ako sa kanila ng halog 10 milyon. Ang 1 million ay generous na. Lalo na't wala kang legal na laban. May 48 oras ka para magdesisyon. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo lang ako doon, hawak ang phone. Nanginginig sa galit. Nakakuha na agad sila ng abogado. Handa na ang depensa nila. Sinisikap ng bilhin ang pananahimik ko. Tinawagan ko si Ati. Victor, nag-alok sila ng 1 million para tumigil ako. Kinuha mo ba? Baliw ba ako? Hindi! Mabuti! Ang offer na iyan ang nagsasabi sa akin na natatakot sila. Hindi sila makikipag-ayos. Maliban na lang kung alam nilang may laban tayo. Narinig ko ang paglipat ng mga papel. I-forward mo sa akin ang detalye ng tawag. Gusto kong malaman kung sinong abogado iyon. Ate Amanda CC and Partners. Tumawa si Ati. Victor, talagang tumawa. Oh, perpekto ito. Bakit mahal si Amanda Sai? Parang 50,000 kada oras ang singil niyan. Kung kinuha siya ni Vangi, takot na takot siya. Hindi tumatanggap si Sai ng maliliit na kaso. So, anong gagawin natin? Magsasampa tayo bukas. Balak ko sanang maghintay hanggang susunod na linggo, pero kung gusto nilang maglaro ng marumi, mauuna tayong tumira at titira tayo ng malakas. Ang kaso ay naisampa makalipas ang 30x na oras. Tinawagan ako ni Ati. Victor, mula sa hagdanan ng korte. Tapos na? Naisampa na ang reklamo para sa 11 milyon na documented expenses, pati na ang 450 milyon na lotto winnings. Nagdagdag din ako ng mga claim para sa elder financial abuse at fraud. Elder abuse? Higit ka na sa 60 anyos. May mga espesyal na proteksyon na nalalapat. Kung mapapatunayan nating sadyang sinamantala ka niya, may mga kriminal na implikasyon iyon. Kriminal? Ang salitang iyon ay nagbigay ng kilabot sa akin. Anong mangyayari ngayon? Ngayon, hihintayin natin ang sagot nila at sisimulan nating buuin ang kaso. Noong gabing iyon, sumabog ang phone ko. Sunod-sunod na text lahat mula sa mga taong halos hindi ko kilala, mga pinsan na hindi ko nakausap sa loob ng ilang dekada. Mga dating katrabaho kung sino-sino. Totoo bang dinedemanda mo si Vangi? Nakita ko ang court filing online. Anong nangyayari? Bakit mo gagawin ito sa sarili mong pamilya? Nauna na si Vangi sa kwentong nagpost na sa Facebook. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Durog ang puso ko ngayong araw. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, nagpa siya si Elena na idemanda kami, sinasabing may utang kami sa kanya para sa perang kusa niyang ibinigay bilang regalo. Hindi namin hiningi ang tulong niya. Pinilit niya kami. At ngayong stable na kami, gusto niya kaming wasakin. Isama niyo po ang pamilya namin sa inyong mga panalangin sa mahirap na panahong ito.
family betrayal, pray for use. Ang mga comment ay malupit, walang utang na loob na matanda. Binigyan nyo ng pera? Tapos ngayon gusto nyo bawiin? Nakakasuka. Alam ko na, noon pa na-controlling si Elena. Ang sarili kong mga kamag-anak ay tumalikod sa akin. Ang mga taong kilala ko sa loob ng 50 taon, pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan niya nang walang tanong-tanong. Gusto ko silang sumagot, ipagtanggol ang sarili ko. Pero naalala ko ang sabi ni Ate, Victor, huwag pumatol. Pinatay ko ang phone ko, ibinato sa kabilang dulo ng kwarto pagkatapos ay muli akong bumigay mas malakas sa pagkakataong ito dahil ganito ang itsura ng pagkatalo. Hindi lang pera, hindi lang pamilya, kundi ang buong reputasyon mo, ang kasaysayan mo. Lahat ng binuo mo sa loob ng isang buhay nawasak sa isang post sa Facebook. Kinabukasan pumunta ako sa luma kong bahay sa Quezon City ang nawala sa akin dahil sa foreclosure. May iba nang nakatira doon. Isang batang mag-asawa na may sanggol. Pininturahan nila ng asul ang mga bintana, naglagay ng swing set sa bakuran kung saan ako nagtatanim ng mga kamatis dati. Naupo ako sa loob ng kotse, sa tapat ng bahay at tumitig lang. Ang bahay na iyon ay sumasalamin sa 30 taon ng buhay ko. Bawat bayad sa mortgage, bawat pagkukumpuni na pinag-ipunan ko. Bawat alaala ng pagpapalaki kay Kaloy doon wala na. Dahil naging masyado akong tanga para protektahan ang sarili ko. Nagring ang phone ko. Binuksan ko na ito uli. Si Ate. Victor? Nakuha na natin ang sagot nila. Mabilis sila siguro, sinusubukan tayong takutin. Elena, sinasabi nila na may demensya ka. Umikot ang mundo ko. Sinasabi sa sagot nila na dumaranas ka ng cognitive decline, na nalilito ka na sa mga nangyari na ang pera ay mga regalong nakalimutan mo nang ibinigay mo. Baliw iyon. Ito ay diskarte. Kung mapapalabas nila na hindi ka na maasahan o mental unfit, masisira ang buong kaso mo. Huminto siya. Kailangan nating labanan ito. Nag-schedule ako ng cognitive evaluation. Isang independent na doktor ang magpapatunay na matalas pa ang isip mo. Talagang nangyayari na ito. Talagang nangyayari na ito at mas lalong lalala bago ito bumuti. Hindi siya nagbibiro. Pagkalipas ng 2 araw, nag-file si Vanjie ng restraining order. Sinasabing lagi akong dumadaan sa bago nilang bahay tumatawag nang may pagbabanta ng hahara sa mga anak niya. Lahat ay kasinungalingan. Purong kasinungalingan. Pero nag-grant pa rin ang judge ng temporary order. Legal na ipinagbabawal sa akin ang lumapit sa loob ng 500 feet sa kahit sino sa kanila. Hindi ko man lang makita ang mga apo ko. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng message mula kay Maddie. Siguro ay pinahiram siya ni Vangie ng phone. Lola, bakit po kayo masama kay Mami? Umiiyak po siya lagi ngayon. Sabi niya galit daw po kayo sa amin. Tinitigan ko ang mga salitang iyon hanggang sa lumabo ang paningin ko. Anong sasabihin ko? Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 anyos na ang nanay niya ay isang halimaw na lumalaban ako para sa sarili kong buhay? Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Nangyari ang cognitive evaluation ng sumunod na linggo. 3 oras ng pagsusulit, memory games, math problems, mga tanong tungkol sa balita. Ang doktor ay mabait. Isang matandang babae na may banayad na mga mata. Miss Santos, magiging tapat ako sa inyo. Ang performance nyo ay mas maganda pa kaysa sa mga taong kalahati lang ng edad nyo. So hindi po ako nawawala sa isip. Hinding-hindi. Ang memorya nyo ay napakagaling. Ang processing speed ay above average. Walang senyales ng cognitive impairment. Isinara niya ang folder niya. Sa ating dalawa lang sa tingin ko ay may sumusubok na paglaruan kayo. Huwag nyo silang hayaan. Gusto ko siyang yakapin. Agad na isinumite ni Ate. Victor, ang resulta. Wasak na ang dementia angle nila. Susubukan nila ang iba. Ano pa po? Kahit ano. Lahat. 450 million ang pinag-uusapan natin. Ang mga tao ay gumagawa ng masasamang bagay para sa ganyang kalaking pera. Ang susunod na atake ay nanggaling sa direksyong hindi ko inaasahan. Isang dating kaibigan sa ospital ang tumawag sa akin. Si Janet. 20 taon kaming nagtrabaho ng magkasama. Elena, kailangan ko pang magtanong. Sige. Totoo bang sinabi mo kay Vanjie na papatawarin mo na lahat ng utang kung ipapangalan niya sa iyo ang susunod na anak nila? Nanlamig ang dugo ko. Ano? Iyan ba ang sinasabi niya sa mga tao? Oo, na nangako ka raw na idadrop ang kaso kung ipapangalan nila ang susunod na bata na Elena. At nang tumanggi sila, naging mapaghiganti ka. Janet, hindi ko kailanman sinabi iyon. Wala akong sinabing ganoon. Iniisip ko nga rin. Pero, nag-uusap na ang mga tao. Kumakalat na. Isa pang kasinungalingan. Isa pang manipulasyon. Tinawagan ko si Ate. Victor, gumagawa siya ng mga kwento, sinasabi sa mga tao na sinubukan kong bumili ng pangalan ng bata. Elena, bawat kasinungalingan ay isa pang hibla na pwede nating hilaing pabalik. Habang mas marami siyang sinasabi, mas malaki ang chance na magkaroon siya ng kontradiksyon sa sarili.
Mukhang mas naging ganado siya. Magsimula na ang discovery sa susunod na linggo. Magkakaroon tayo ng access sa lahat ng financial records niya. Bank statements, credit card bills, lahat! Anong hinahanap nating ebidensya na gumagasto siya? Habang sinasabing naghihirap siya sa inyo. Ebidensya ng tunay na pamumuhay niya. Huminto siya. Elena, dito na nanalo o natatalo ang mga kaso sa mga detalye. Sa paperwork, handa ka na ba? Handang-handa na. Ang discovery ay isang pagbubunyag. Unang dumating ang mga credit card statements ni Vangie. Pahina-pahina ng mga gastusin. Rustan's Marks and Spencer Tiffany Sephora. Libo-libong piso, 10-10 libo. Lahat noong panahong umiiyak siya sa akin na wala kaming pambili ng bigas. Tingnan niyo ito. Itinuro ni Ati. Victor ang isang charge 25,000 sa isang spa. Eksaktong araw na sinabi niya sa inyo na kailangan ni Taiti ng emergency dental work at humingi siya ng 15,000. Ang ebidensya ay nagpatong-patong. Mga vacation charges sa Boracay noong sinabi niyang binibisita niya ang nanay niyang naghihingalo. Hotel stays, first class flights, rental cars. Hindi niya binibisita ang nanay niya, bulong ko. Nagbabakasyon siya. Mukhang spring break vacation. I-highlight ni Ati. Victor ang isa pang section. Narito ang hotel, 5-star resort, may infinity pool beachfront. Nasusuka ako. Kumakain ako ng noodles, hindi umiinom ng gamot sa high blood, at siya pala ay nasa resort. Ito ang kailangan natin. Patunay ng panloloko, patunay na ang kahirapan ay gawa-gawa lang. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. At tingnan niyo ito. Regular na charge sa nail salon, hair salon, personal trainer. Habang sinasabing depressed siya para magtrabaho. Eksakto. Pero ang smoking gun ay dumating pagkalipas ng 3 araw. Ang mga text messages ni Kaloy. Nakuha ni Ati. Victor, ang phone records. Hindi namin makuha ang mismong nilalaman ng walang criminal investigation, pero nakuha namin ang timestamps at recipients. May pattern? Sa tuwing humihingi si Vangie ng pera sa akin, nag-text si Kaloy sa kanya sa loob ng 1 oras bago iyon. Ino-coach niya si Vangie, sabi ni Ati. Victor sinasabi sa kanya kung kailan kalalapitan. Tingnan niyo narito ang mga text noong umaga bago siya humingi para sa Boracay trip. Alam niya? Alam na alam niya. Kasabwat siya sa simula't simula. Tiningnan ako ni Ati. Victor, talagang tiningnan niya ako. Pasensya na. Wag po. Kailangan ko pang malaman ng totoo. Pero masakit. Mas masakit kaysa sa kahit anong ginawa ni Vangie dahil ang anak ko, ang baby ko, ang batang pinag-alayan ko ng lahat. Tumulong siya sa pagwasak sa akin. Ang deposition ay na-schedule makalipas ang 2 linggo. Kailangang sumagot ni Vangie sa mga tanong sa ilalim ng sumpa. Ihanda mo ang sarili mo, babala ni Ati. Victor, magsisinungaling siya. Pero okay lang iyon. Gusto nating magsinungaling siya. Bawat kasinungalingan ay perjury. Bawat kontradiksyon ay bala natin. Ginugol ko ang 2 linggong iyon. Sa gitna ng kalituhan, halos hindi kumakain, hindi makatulog. Kumatok ang manager ng motel sa pinto ko isang umaga. Miss Santos, okay lang ba kayo dyan? Okay lang po ako. Bayad na kayo hanggang Biyernes. Gusto ko lang siguraduhin na alam nyo. Nakalimutan ko na. Tiningnan ko ang bank account ko. 15,000 na lang ang natitira. Hindi ko na kaya ang 1 pang linggo. Noong hapon na iyon, pumunta ako sa ospital, nagtanong kung may available na shifts. Elena, liyakap ako ng nursing supervisor. Nabalitaan namin ang lahat. Sobrang pasensya na. Mabilis kumalat ang balita sa mga ospital. Kailangan ko ng trabaho. Kahapon, honey, mukha kang pagod na pagod. Okay lang ako. Kailangan ko lang magtrabaho. Inilagay niya ako sa schedule. 3 shift sa linggong iyon. Ang mga tuhod ko ay sumisigaw sa sakit sa buong panahon. Sumakit ang likod ko noong 2 shift. Nabitawan ko ang bedpan at muntik nang maiyak pero kumita ako ng 20,000. Sapat na para sa 2 pang linggo sa motel. Ang deposition ay nangyari sa isang conference room sa opisina ni Ati. Amanda, sa BGC. Marmol na sahig, orihinal na artwork tubig na may hiwa ng pipino. Dumating si Vangie na naka-designer dress, perpekto ang buhok, flawless ang makeup. Tiningnan niya ako ng 1 beses. 1 beses lang pagkatapos ay umiwas na parang estranghero ako. Sinimula ni Ati. Amanda, sayang pagtatanong. Si Ati. Victor ay nasa tabi ko nagsusulat. Mrs. Brooks, pwede mo bang ilarawan ang relasyon niyo kay Elena Santos? Siya ang manugang ko? O noon iyon. Itinuturing ko siyang pamilya. Ang boses ni Vangie ay banayad malungkot. Mahal na mahal ko siya. At paano mo ilalarawan ang financial arrangement niyo? Walang arrangement. Nag-alok si Elena. Natulungan kami noong naghihirap kami. Hindi namin hiningi, pinilit niya kami. Nagkasundo ba kayo na babayaran siya? Hindi po. Sabi niya regalo iyon. Na ang pamilya ay nagtutulungan. Nagsulat si Ati.
Victor inabot sa akin. Hayaan mo siyang magsalita. Mrs. Brooks, pwede mo bang ipaliwanag ang pagbili ng lottery ticket? Binili ko iyon gamit ang sarili kong pera sa isang gasolinahan malapit sa amin. Hindi mo ginamit ang debit card ni Elena. Hindi cash ang ginamit ko. Unang kasinungalingan sa ilalim ng sumpa. May mga resibo ka ba na nagpapakita ng cash purchase na ito? Itinapon ko ang resibo. Bakit ko itatago ang resibo para sa 20 na lottery ticket pero itinabi niyo ang winning ticket? Well, oo, syempre. Humilig si Ati. Victor pasulong. Mrs. Brooks, sinasabi niyo na cash ang ginamit niyo pero may bank statement kami na nagpapakita ng charge sa eksaktong gasolinahang iyon sa debit card ni Elena sa eksaktong oras na binili ang ticket. Pwede mo bang ipaliwanag iyon? Naging matigas ang mukha ni Vangie. Ginamit ko ang card niya para sa gas. Hiwalay ang lottery ticket. 2 transaksyon sa parehong oras. Parang kakaiba yun. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa inyo. Iyon ang nangyari. Inilabas ni Ati. Victor, ang isang dokumento. Ito ang transaction log ng gasolinahan. Isusupuin na namin ito. Isang transaksyon lang ang naganap sa card ni Elena noong araw na iyon. 4000. Isang full tank ng gas plus isang lottery ticket, hindi dalawang magkahiwalay na transaksyon. Sumabat ang abogado ni Vangie. Sinagot na ng kliyente ko ang tanong. Nakagawa na ng perjury ang kliyente nyo, balik ni Ati. Victor, nanlamig ang kwarto, mag-move on na tayo, sabi agad ni Amanda. Pero nagawa na ang pinsala. Naguluhan si Vangie. Ang kanyang perpektong ayos ay nagbitak. Ang natitirang bahagi ng deposition ay malupit. Isama siya ni Ati. Victor, sa bawat charge sa kanyang mga credit card, bawat bakasyon, bawat spa day. Pinilit siyang ipaliwanag ang bawat isa, habang sinasabing mahirap siya. Ang charge na ito sa Tiffany 75000. Para saan yan? Regalo para sa birthday ni Kaloy. Habang sinasabi mo kay Elena na hindi mo kayang bayaran ang gamot ni Taiti. Hindi ko na matandaan ang eksaktong timing. 3 araw lang ang pagitan ng mga charges. Nagngit-ngit ang mga kamay ni Vangie. Hindi ko matandaan. Hindi mo matandaan ang paggastos ng 75,000. Mahirap ang panahong iyon. Naghahalo-halo na ang lahat. Ngumiti si Atori. Victor, sigurado akong ganoon nga. Sa dulo, basang-basa na ng pawis si Vangie sa kanyang designer dress. Kalat na ang makeup niya. Mukha na siyang kung ano talaga siya, isang hayop na nakulong. Nang matapos iyon, inihatid ako ni Ati. Victor, sa elevator. Paano po ako, tanong ko? Wala kang kailangang gawin. Siya ang binitay ang sarili niya. Pinindot mo lang ang boton. Hawak na natin siya. Ang perjury pa lang tungkol sa lottery ticket ay malaking bagay na. Idagdag pa ang ebidensya ng paggastos niya ang pattern ng panloloko. Elena, sa tingin ko ay mananalo tayo. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Huwag muna tayo magdiwang, sabi ko. Hindi nila isusuko ang 450 milyon ng walang laban. Hindi, pero pagsisisihan nilang ginawa nila ito. Noong gabing iyon, hinayaan ko ang sarili kong umasa. Talagang umasa. Baka mabawi ko ang pera ko. Baka makamit ko ang katarungan. Baka mabawi ko pa ang dignidad ko. Pero nagkamali ako sa isang bagay. Hindi pa tapos ang laban. Lalala pa ito ng husto. Ang tawag ay dumating 3:00 ng madaling araw. Tulog na ako nang mag-vibrate ang phone ko. Unknown number na naman. Muntik ko nang hindi sagutin. Hello? Mabigat na paghinga. Pagkatapos, ay boses ng isang babae, tila lasing o sabog. Hindi ko malaman. Sinira mo ang lahat. Vangie? Lahat. Naiintindihan mo ba iyon? Sinira mo ang pamilya ko? Napaupo ako, mabilis ang tibok ng puso. Vangie, hindi mo dapat ako tinatawagan. May restraining order. Wala akong pakialam sa stupidong order na iyan. Wala na akong pakialam sa kahit ano. Tumawa siya mapait-basag. Gusto mong malaman ang totoo. Ang totoong totoo. Anong sinasabi mo? Hindi ko siya kailanman minahal. Ang mahal mong anak. Hindi ko kayo kailanman minahal kahit sino sa inyo. Mabilis na ang pagsasalita niya. Kayo ang ticket ko para makakain, iyon lang. Isang kaawa-awang matandang babae na desperadong kailanganin kaya ibibigay ang lahat. Masyadong madali. Nanlamig ang dugo ko sa boses niya. Hindi ito ang maayos na Vangie mula sa deposition. Ito ay isang taong nawawasak na. Lasing ka. Tapat ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tapat ako. Tumawa uli siya. Gusto mo akong idemanda? Sige, kunin mo lahat. Kunin mo bawat sentimo. Tingnan natin kung may pakialam ako. At least hindi ko na kailanman kailangang magpanggap. Magpanggap na, na masaya ko. Na ito ang gusto ko. Na ang 450 milyon ay sapat na kapalit para makasama ang isang mahinang lalaki na hindi man lang kayang ipagtanggol ang sarili niyang ina. Basag ang boses niya. Alam mo kung anong nakakatawa? Naaawa talaga ako sa'yo.
Dahil minahal mo siya. Minahal mo talaga siya. At hinayaan niya akong sirain ka ng walang sinasabing kahit isang salita. Namatay ang linya. Nakaupo lang ako doon sa dilim nanginginig hindi dahil sa takot kundi sa galit dahil tama siya. Hinayaan ni Kaloy na gawin niya iyon bawat isa. Pinanood niya lang at wala siyang sinabi. Tinawagan ko si Ati. Victor, alas 7 ng umaga. Tumawag si Vangie kagabi lasing. Inamin niya na ginamit niya ako. Pakisabi po na na-record niyo. Hindi ko naisip. Okay lang. Idokumento niyo lahat ng sinabi niya habang fresh pa. Isulat niyo word for word. Huminto siya. Maganda ito actually. Nawawala na siya sa sarili. Ang pressure ay nakukuha na siya. Sabi niya hindi niya minahal si Kaloy. Na kami ay mga meal ticket lang. Elena, ang mga tao ay nagsasabi ng masasamang bagay kapag nako-corner. Huwag niyong hayaang maapektuhan kayo. Pero naapektuhan na ako. Noong umagang iyon pumunta ako sa luma kong neighborhood. Doon kung saan ako nakatira bago ito magsimula, kung saan ko pinalaki si Kaloy kung saan naging masaya ako noon. Si Aling Puring ay nasa labas nagdidilig ng mga rosas. Kapitbahay ko na siya sa loob ng 30 taon. Elena, nabitawan niya ang hose at tumakbo sa akin. Sweetheart, narinig ko ang nangyari. Sinusubukan kitang tawagan. Nagpalit po ako ng numero. Hindi kita masisisi. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang babaeng iyon. Ang masamang babaeng iyon. Hindi ko siya kailanman pinagkatiwalaan. Kailanman. Hindi po. Kahit kailan, laging napakatamis kapag may nanonood. Pero nakita ko siya. Ang paraan ng pagtingin niya kay Kaloy kapag akala niya ay walang nakatingin na parang pabigat lang ito na kailangan niyang tiisin. Pinisil ni Aling Puring ang mga kamay ko. Dapat ay nagsalita ako. Sobrang pasensya na hindi ko ginawa. Hindi rin naman po mahalaga. Hindi rin ako makikinig. Ang pag-ibig ay nagpapahanga sa atin minsan. Niyakap iba ako. Pero lumalaban ka na ngayon. Kailangan ng lakas ng loob niyan. Umiyak ako sa balikat niya. Ang babaeng ito, na halos hindi ko nakilala, na walang dahilan para magmalasakit, ay niyayakap ako habang nawawasak ako sa kanyang driveway. Pasok ka, sabi niya. Ipagtitimpla kita ng kape. Totoong kape, hindi yung motel garbage na iyan. Ang kusina niya ay amoy kanela at mga alaala. Naupo kami sa mesa niya at ikinuwento niya ang tungkol sa neighborhood. Sinong lumipat? Sinong namatay? Mga normal na bagay na parang galing sa ibang universo. Kamusta ang kaso? Tanong niya. Nanalo na kami. Sa tingin ko ay matibay ang ebidensya. Mabuti? Kunin mo lahat sa kanila. Nilagyan niya uli ang tasa ko. Alam mo kung anong ikinagagalit ko? Ang mga taong nagtatanggol sa kanya? Sinasabi na mapait ka lang, selosa lang? Na parang ikaw ang kontrabida dito. Iyon ang gusto niyang isipin nila. Well, ang ilan sa amin ay mas nakakaalam. Ang ilan sa amin ay natatandaan kung sino ka talaga. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Ikaw ang babaeng nag-organisa ng neighborhood food drive tuwing Pasko? Ang sumama sa asawa ko noong naghihingalo siya para makatulog ako. Ang hindi kailanman humingi ng anuman sa kahit sino. Huwag mong hahayaan na baguhin nila ang kasaysayan mo. Hindi ko naisip iyon. Na hindi lang pera ang ninanakaw ni Vangie. Ninanakaw niya rin ang kwento ko, ang reputasyon ko. Ang taong binuo ko sa loob ng isang buhay. Salamat, bulong ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Manalo ka lang. Ang susunod na development ay nanggaling sa hindi inaasahang source. Tinawagan ako ni Ati. Victor, pagkalipas ng 2 araw, excited. Elena, may nakuha tayo. Isang malaking bagay. Ano po? Ang medical records ni Vangie? Isusupuin na namin bilang bahagi ng discovery. Tandaan niyo kung paano niyo sinabing depressed siya para magtrabaho? Opo. Hindi siya kailanman pumunta sa therapist, hindi kailanman nakakuha ng resibo para sa antidepressants. Hindi nagkaroon ng kahit isang documented mental health visit sa loob ng 3 taong iyon. Napanganga ako. Nagsinungaling siya. Tungkol sa pagiging depressed. Gawa-gawa niya lang lahat, ginamit na dahilan para hindi magtrabaho habang binubuhay niyo sila. Medical fraud ito. Malaking bagay ito. Pwede nating gamitin. Siyempre, bahagi ito ng pattern ng panloloko. Nagpapakita ng premeditasyon. Crucify siya ng jury dahil dito. Pero ang pinakamalaking bomba ay sumabog noong sumunod na linggo. Nasa motel ako at nagdedesisyon kung pambayad ba sa isa pang linggo o pambili ng pagkain ng may kumatok sa pinto ko. Isang lalaki na nakasuit masyadong bata para maging process server, masyadong maayos para maging taga-motel. Elena Santuzopo. Ako si David C. Kapatid ako ni Ati. Amanda Sai. Pwede bang pumasok? Ang lahat ng instinct ko ay nagsasabing wag, pero nanaigang kuryosidad. Anong kailangan mo? Pumasok siya, tumingin sa paligid ng maliit kong kwarto at may nagbago sa mukha niya. Nandito ako para may sabihin sa inyo. Isang bagay na pwedeng sumira sa karera ng kapatid ko kung malalaman niya. Nakikinig ako.
Nagpaplano si Amanda na mag-withdraw sa kaso. Alam niyang hindi ito maipananalo. Pero hindi siya pwedeng basta umalis. Nagbayad si Vanjie ng malaking retainer kaya isasabotahe ni Amanda ang kaso. Anong ibig mong sabihing isasabotahe? Hindi siya susunod sa deadlines. Magfa-file ng maling paperwork, gagawing mukhang hindi maayos ang representasyon kay Vangie para mademanda ni Vangie si Amanda sa malpractice sa halip na harapin kayo sa korte. Inilabas niya ang phone niya. May mga email ako patunay. Nagpaplano si Amanda na sirain ang buong kaso. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil ang kapatid ko ay marami ng ginawang mali pero dati ay may prinsipyo siya. May pakialam sa batas. Ngayon pera na lang ang mahalaga sa kanya. Tiningnan niya ako. At dahil ang ginawa ni Vanjie sa inyo ay nakakasuka, ang lola ko ang nagpalaki sa akin matapos mamatay ang mga magulang ko. Kung may gumawa sa kanya ng ginawa ni Vanjie sa inyo, susunugin ko ang buhay nila. Kinuha ko ang phone, binasa ang mga email. Tama siya. Nagpaplano si Amanda na sirain ang sarili niyang kaso. Anong gusto mong gawin ko dito? Ibigay mo sa abogado mo. Mag-file ka ng reklamo sa Bar Association. Wala akong pakialam. Gusto ko lang siyang matigil. Alam mo masisira siya dito? Baka karapat dapat siyang masira. Lumakad siya papunta sa pinto. Oh, at Miss Santos, laging sinasabi ng lola ko na ang pinakamagandang higante ay ang mabuhay ng maayos. Sana ay magkaroon kayo ng chance na patunayan iyon. Umalis siya? Nakatayo ako doon, hawak ang ebidensya na sisira sa buong depensa ni Vangie. Tinawagan ko agad si Ati. Victor? Diyos ko, hingal niya nang ipadala ko ang mga email. Ito ay unethical sa napakaraming level. Kung ire-report natin ito, mawawalan ng lisensya si Amanda. Gawin niyo, Ati. Victor, gawin niyo. Tapos na ako magmabait. Nagbanta siyang sisirain ako sa korte. Sinubukan niyang ibaon ako sa legal fees. Tinawag niya akong sinungaling at mandaraya. Ngayon ay nagpaplano siyang gumawa ng malpractice para tulungan ng kliyente niya na makatakas sa katarungan. Ang boses ko ay parang bakal. Burn her. Tumahimik si Ati. Victor ng sandali. Nagbago na kayo. Natuto lang po. Ang reklamo sa bar ay naisampa noong hapon na iyon. Ang karera ni Ati. Amanda Say ay sumabog sa loob ng 48 oras. Nakuha ng local news ang kwento. Sikat na abogado inakusahan ng pananabotahe sa sariling kliyente. Ang legal community ay nagkagulo. At si Vanjie biglang nawala ng abogado. Sinubukan niyang maghanap ng iba pero mabilis kumalat ang balita. Sinong abogado ang tatanggap ng kaso na kompromiso na nalaman na ng balita na alam ng lahat na binuo sa kasinungalingan, walang humawak sa kanya. Nag-file si Ati. Victor ng motion para pabilisin ang trial. Dahil walang abogado, kailangang depensahan ni Vangie ang sarili niya o makipagsettle. Pinili niyang depensahan ang sarili niya. Malaking pagkakamali. Ang pre-trial hearing ay isang sakuna para sa kanya. Dumating siya na walang tamang dokumento. Hindi naintindihan ang mga basic legal procedures. Na-frustrate ang judge sa loob ng unang 10 minuto. Miss Brooks, may counsel ba kayo? Dinedepensahan ko po ang sarili ko, Your Honor. Nakikita ko nga. Naiintindihan niyo ba ang implikasyon nito? Naiintindihan ko po. At hindi ko kailangan ng abogado para magsabi ng totoo. Tiningnan siya ng judge sa ibabaw ng kanyang salamin. Miss Brooks, ito ay isang komplikadong civil case na kinasasangkutan ng malaking halaga ng pera at mga alegasyon ng fraud. Masidhi kong iminumungkahi na kumuha kayo ng counsel. Hindi ko po kaya ang bayad. Nanalo kayo ng 450 milyon? Karamihan po ay nakatali sa mga trust at investments. Wala akong hawak na cash. Humilig si Ati. Victor sa akin. Nagsisinungaling siya. Hindi mo kayang iset up ang ganoon karaming trust ng ganoon kabilis. Nagtatago siya ng pera. Mukhang sumang-ayon ng judge. Babalikan natin ito sa trial. Ang motion to accelerate ay granted. Trial date ay 6 na linggo mula ngayon. 6 na linggo. Sa loob ng 6 na linggo, haharapin ko siya sa korte. Dapat ay naramdaman kong nagtagumpay ako. Pero sa halip naramdaman kong pagod na pagod ako. Noong gabing iyon, tumawag si Taiti. Siguro ay ibinigay ni Vanjie ang bagong numero ko. Lola, ang maliit niyang boses ay dumurog sa puso ko. Tay baby, kamusta ka? Miss na miss ko na po kayo. Bakit po hindi na kayo pumupunta dito? Paano mo ipapaliwanag ang legal battle sa isang Pimo Anyos? Medyo magulo lang, sweetheart. Sabi ni Mommy, galit daw po kayo sa amin. Galit po ba kayo sa akin? Hindi. Hindi kailanman. Hindi ako pwedeng magalit sa iyo. Bakit po hindi kayo pupunta sa birthday party ko? Sa susunod na linggo na po iyon. At sabi ni Mommy, hindi raw po kayo pwede. Ipinikit ko ang mga mata ko, huminga ng malalim. Gusto kong pumunta higit sa anuman pero minsan
Ang mga matatanda ay may away at nagiging mahirap ang mga bagay-bagay. Ayaw ko pong mag-away kayo. Gusto ko pong umuwi na kayo. Alam ko, baby. Alam ko. Kinuha ni Vangie ang phone. Tama na iyan. Hayaan mo ong kausapin siya. Hindi nakapili ka na. Pinili mo ang pera kaysa sa pamilya. Pinalayas mo ako, Vangie. Ninakawan mo ako. Wala akong ninakaw. Kusa mo itong ibinigay? At ngayon sinusubukan mong sirain kami dahil pinagsisisihan mo ito. Bumaba ang boses niya sa isang sitsit. Hinding-hindi mo na makikita ang mga batang ito. Kahit manalo ka pa, kahit kunin mo bawat sentimo, sisiguraduhin ko na kamumuhian ka nila habang buhay. Namatay ang linya. Ibinato ko ang phone sa kabilang dulo ng kwarto, pinanood itong mabasag sa dingding. Pagkatapos ay pinulot ko ang mga piraso at umiyak dahil tama siya. Kahit mabawi ko pa ang pera na wala naman ng mga apo ko. Lalaki sila. Na iniisip na iniwan ko sila na pinili ko ang kasakiman kaysa sa pag-ibig. Kinabukasan pumunta ako sa SM bumili ng regalo para kay Taiti. Isang Lego set na matagal na niyang gusto, binalot ko ito mismo. Nagmaneho sa bago nilang bahay. Kahit may restraining order, iniwan ito sa porch na may card. Happy birthday, Taytay! Mahal ka ni Lola lagi. Paalis na ako sa kotse ko nang lumabas si Vangie. Nakita ang regalo, pinulot ito at ibinatala sa basura. Pinanood ko siyang gawin iyon. Pinanood ko siyang hilahin ng basurahan sa gilid ng kalsada. Sinigurado niyang nakikita ko. Pagkatapos ay pumasok siya at isinara ang pinto. May nabasag sa loob ko noon. Isang bagay na hindi ko alam na pwedeng mabasag pa. Nagmaneho ako sa pinakamalapit na bar, umorder ng alak. Ininom iyon, umorder uli. Ang bartender ay bata pa, nag-aalala. Okay lang po ba kayo, ma'am? Ibinatala ng manugang ko ang birthday gift ng apo ko sa basura. So hindi ako okay. Grabe naman po iyon. Ganyan si Vangie. Uminom pa ako ng 3 bago ako tumigil. Lumabas ako sa kotse ko. Naupo doon hanggang sa maging okay na ako para magmaneho. Nag-vibrate ang phone ko. Ate Victor, nasan kayo? Wala lang. Bakit? Kailangan nating mag-prep para sa trial. Discovery deadline ay bukas at kailangan nating i-review ang mga dokumento. Pupunta ako dyan sa loob ng 1 oras. Elena, uminom ka ba? Hindi pa sapat? Ibinaba ko ang telepono, nagmaneho sa opisina niya, pumasok. Namukhang kung ano talaga ako, isang 57 anyos na babae sa dulo ng kanyang pasensya. Tiningnan ako ni Ate Victor ng 1 beses at nagbuhos ng kape. Maupo ka. Naupo ako. Magsalita ka. Kaya ikinuwento ko ang tungkol sa tawag ni Taiti, ang regalo sa birthday. Ang pangako ni Vangie na sisiguraduhin niyang kamumuhian ako ng mga apo ko. Sinusubukan kanyang wasakin, mahinahong sabi ni Ate Victor, iyan ang diskarte niya ngayon. Gawin kang miserable para i-drop mo ang kaso. Gumagana na. Elena, tingnan mo ko. Naghintay siya. Hanggang sa magtagpo ang mga mata namin. Pwede kang tumigil ngayon din. Umalis. Hayaan mo siyang itabi ang pera. Mabuhay ka sa kung anong buhay ang mabubuo mo. Sa 15,000 at 1 kwarto sa motel. Hindi iyon isang pagpipilian. Pagpipilian iyon. Lagi namang may pagpipilian. Pwede mong i-decide na hindi ito worth it. At ano siya ang mananalo? Magnanakaw siya ng lahat at walang haharaping konsekwensya. Siguro, malamang, sumandal siya. O pwede kang lumaban. Pwede kang pumasok sa courtroom na iyon at tingnan siya sa mga mata at pagbayarin siya sa ginawa niya. Siguro manalo ka. Siguro matalo ka. Pero at least, hindi ka sumuko. Pagod na ako. Alam ko. Pero ikaw din ang pinakamatapang na kliyenteng nagkaroon ako. Nakatayo ka pa rin. Habang ang karamihan ay bumagsak na. May halaga iyon? May halaga nga ba? Ang moral na tagumpay ba ay sulit sa ganitong sakit? Hindi ko na alam. Ang mga dokumento sa Discovery ay matitindi. 3 taon ng financial records na nakalatag sa puti at itim. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, bawat pisong ginastos ni Vangie habang umiiyak na naghihirap. Ito ang ipakikita natin sa jury, sabi ni Ate Victor. Ito ang nagpapanalo ng mga kaso. Katotohanan, numero, patunay. Sapat na po ba iyan? Sa totoo lang, sa tingin ko ay oo. Pero ang mga trial ay hindi mahuhulaan. Ang mga jury ay tao. Minsan, emosyonal ang desisyon nila sa halip na lohikal. So pwede tayong matalo. Pwede tayong matalo. Tiningnan ko ang mga tumpok ng papel. Mga taon ng buhay ko na naging evidence exhibits na lang. Siguraduhin nating hindi. Nag-prep kami sa loob ng 2 linggong diretsyo. Nidrill ako ni Ate Victor sa testimonya. Paano sumagot sa mga tanong, ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Paano manatiling kalmado kapag ang bagong abogado ni Vangie, nakahanap siya ng handang kumuha ng kaso para sa porsyento ng panalo, ay susubukang guluhin ako. Aatakihin nila ang pagkatao mo, babala ni Ate Victor?
Tatawagin kang controlling manipulative, sasabihin ginamit mo ang pera para magkaroon ng kapangyarihan sa pamilya. Hayaan nyo sila. Hindi totoo iyan. Walang kwentang katotohanan. Kung paniniwalaan ng jury ang kasinungalingan. Noong weekend bago ang trial, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming buwan. Pumunta ako sa simbahan sa Quiapo hindi dahil relihiyoso ako ng husto kundi dahil kailangan ko pang maupo sa katahimikan sa isang lugar na mas malaki kaysa sa mga problema ko. Ang simbahan ay walang tao maliban sa isang matandang babae na nagtitirik ng kandila sa likod. Naupo ako sa isang bench at tumitig sa mga stained glass windows. Sinubukang magdasal. Hindi ko alam kung paano. Lumapit ang matandang babae at tumabi sa akin. Walang sinabi. Naupo lang. Sa wakas nagsalita siya. Mabigat ang pasan mo. Paano niyo po nalaman 83 na ako? Nakita ko na ang tingin na yan dati. Tinapik niya ang kamay ko. Ano man ang kinakaharap mo, malalampasan mo iyan. Paano niyo po nalaman? Dahil nandito ka. Ang mga taong sumuko na ay hindi pumupunta sa simbahan ng Sabado ng hapon. Dahan-dahan siyang tumayo. Magkaroon ka ng pananampalataya. Hindi lang sa langit kundi sa sarili mo. Umalis siya. Hindi ko nakuha ang pangalan niya pero ang mga salita niya ay nanatili sa akin. Magkaroon ng pananampalataya sa sarili? Inubos ko ang napakaraming oras sa pagtitiwala sa ibang tao kay Kaloy, kay Vangi at sa ideya na ang pamilya ay may kabuluhan. Siguro ay oras na para magtiwala naman ako sa sarili ko. Nagsimula ang trial noong Martes. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, mas hindi madrama kaysa sa napapanood sa TV. Isang kwarto lang na may mga wooden benches at fluorescent lights. Naupo si Vangi sa defendant's table kasama ang kanyang bagong abogado si Ati, Richard Burke, na mukhang ang mga kliyente ay galing sa mga bus ads, murang suit, peking briefcase. Hindi siya tumingin sa akin kahit isang beses. Pumasok ang jury, 12 tao na magdedesisyon sa kinabukasan ko. Mukhang bored na sila agad. Pumasok ang judge. All rise. Tumayo kami. Be seated. Nandito tayo sa kasong Santos versus Santos. Opening statements. Tumayo si Ati. Victor inayos ang kurbata, tumingin sa jury. Mga lolo at lola, mga nanay at tatay, ang kasong ito ay tungkol sa tiwala. Tungkol sa isang inang mahal na mahal ang kanyang anak, kaya isinakripisyo ang lahat para tulungan ito, at tungkol sa isang manugang na nakita ang pagmamahal na iyon bilang kahinaan na dapat samantalahin. Lumakad siya malapit sa jury box. Sa mga susunod na araw makakarinig kayo ng ebidensya ng sistematikong financial abuse, ng manipulasyon, ng malinaw na fraud. Makakakita kayo ng mga bank statements na nagpapakita ng 3-6 milyon na bayad, mga credit card bills na nagpapakita sa defendant na namumuhay sa luho habang sinasabing naghihirap, at makakakita kayo ng patunay na ang 450 milyon na lottery ticket na sentro ng kasong ito ay binili gamit ang pera ng plaintiff. Hindi bilang regalo, hindi bilang utang, kundi pagnanakaw. Huminto siya. Hinayaan itong tumimo. Sasabihin sa inyo ng defendant na kusa itong ibinigay ni Elena Santos, na walang kasunduang babayaran na ito ay isa lamang mapait na matandang babae na sinusubukang parusahan ng kanyang pamilya. Tumigas ang boses ni Ati. Victor, huwag kayong maniwala. Ang ebidensya ang magpapakita sa inyo ng totoo, na si Vangi Santos ay isang con artist na nakahanap ng perpektong biktima, isang malungkot na inang desperadong kailanganin, at inubos niya ito ng walang katiting na pagsisisi. Naupo siya. Tumayo si Burke, hinila ang collar niya. Kinakabahan siya. Mga lola at lola, simple lang ang kasong ito. Tinulungan ni Elena Santos ang pamilya niya sa mahirap na panahon. Ginawa niya iyon ng kusa masaya. At ngayong nagkapera na ang manugang niya, gusto niya itong angkinin. Itinuro niya ako. Ito ang tinatawag nating buyer's remorse. Nagbigay siya ng regalo sa pamilya niya, at ngayon pinagsisisihan niya ito. Iyon ang diskarte niya. Regalo? Ngumiti si Aturi. Victor, alam niyang hawak natin sila. Ang unang testigo ay ang landlord, isang pagod na lalaki sa kanyang 50s na nagpapatakbo ng rental property. Isinama siya ni Ati. Victor, sa mga basics, sino ang nagbabayad ng renta sa property sa 742 Elmo Drive? Si Elena Santos bawat buwan. Hindi kailanman nahuli. At sino ang nakatira doon? Anak niya at ang pamilya nito. 4 na tao sa kabuuan. Nagbayad ba si Kaloy o Vangi Santos ng renta kahit kailan? Hindi laging si Elena. Gaano katagal? 3 taon. 31 na buwan ng renta. Sa 50,000 kada buwan. Nag-compute si Ati, Victor, sa isang whiteboard. 1.8 milyon na binayaran lahat ni Elena Santos. Cross-examine si Burke. Mr. Simmons, sinabi ba ni Elena sa inyo na inaasahan niyang mababayaran siya? Well, hindi po. Pero
So, sa alam nyo, nagbabayad siya ng renta para sa mga kapamilya niya bilang regalo? Siguro po. Wala na akong tanong. Tinawag ako ni Ati. Victor sumunod. Lumakad ako sa stand na nung panaupo. Lahat ng mata sa kwarto ay nasa akin. Nagsimula ng banayad si Ati. Victor? Miss Santos, pwede niyo bang ikwento sa jury ang tungkol sa relasyon niyo sa anak niyong si Kaloy kaya ginawa ko? Lahat. Ang paghihiwalay namin ng asawa ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa ang mga sakripisyong ginawa ko ang pagmamahal ko sa kanya. At nang tumawag siya para humingi ng tulong, anong ginawa niyo? Ibinigay ko ng walang tanong. Inasahan niyo bang mababayaran kayo? Nag-isip ako doon. Talagang nag-isip. Noong una hindi gusto ko lang tumulong. Pero habang tumatagal at patuloy ang mga hiling at nakita ko kung gaano nakarami ang naibibigay ko, basag ang boses ko. Opo. Inasahan ko na matatandaan nila ang ginawa ko na ma-appreciate nila ito na babayaran nila ako kapag kaya na nila. Nagpahayag ba sila na gagawin nila iyon? Laging sinasabi ni Vang Ji iyon. Babayaran namin kayo Mama Elena sa oras na makabangon kami. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Ipinakita ni Ati. Victor ang mga bank statements sa mga resibo ang patunay ng bawat bayad. Pagkatapos ay ipinakita niya ang litrato ng lottery ticket. Miss Santos, nakikilala niyo ba to? Iyan ang winning ticket na ipinost ni Vangie sa social media. At ito. Ipinakita niya ang credit card statement ko. Iyan ang charge sa parehong gasolinahan. Parehong araw, parehong oras, 4,000. Sa card niyo opo. Binigyan niyo ba si Vangie ng pahintulot na gamitin ang card niyo para sa gas? Hindi para sa lottery tickets? Sinabi ba niya sa inyo na bibili siya ng lottery ticket? Hindi po. Tumayo si Burke para sa cross-examination sinubukang magmukhang kampante. Miss Santos, sinasabi niyo na inasahan niyo ang repayment. Mayroon ba kayong nakasulat na kasunduan? Ano mang kontrata? Wala po pamilya kasi. So walang legal na obligasyon na magbayad. May moral na obligasyon po. Ang mga moral na obligasyon ay hindi na-enforce sa korte ma'am. Baka dapat po ay na-enforce sila. May ilang jurors na tumango. Nakita ko iyon. Nagpatuloy si Burke. Sinasabi niyo rin na ginamit ni Vangie ang card niyo nang walang pahintulot pero nag-testify kayo na ibinigay niyo ang card para sa gas? Paano niya malalaman? Nag-gas lang ang ibig niyong sabihin. Dahil iyon ang sinabi ko. May patunay ba kayo sa pag-uusap na ito? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko nire-record ang bawat pag-uusap. So ang salita niyo lang, ang meron tayo opo. Ngumiti si Burke. Akala niya nakuha niya na ako. Wala na akong tanong. Pero bumalik si Ati. Victor sa redirect. Miss Santos, sa loob ng 30 taon niyo bilang nurse, ilang beses kayong nagdokumento ng pag-aalaga sa pasyente? Libo-libo. Bawat shift. Bakit? Dahil ang dokumentasyon ay nagprotekta sa lahat. Nagpapatunay kung anong nangyari. Dinodokumento niyo ba ang tulong pinansyal niyo sa pamilya ni Kaloy at Vangie opo? Bawat bayad, bawat resibo. Kaya tayo may ganitong ebidensya. So isa kayong tao na likas na nagtatago ng mga record. Opo. At kung may kasunduan na ang perang ito ay regalo na walang inaasahang kabayaran, dinodokumento niyo rin ba iyon? Naintindihan ko ang ginagawa niya. Siyempre, dinodokumento ko ang lahat ng mahalaga. At wala pong ganoong dokumento, di ba? Wala, dahil wala namang ganoong kasunduan. Naupo si Ati. Victor! Nakatingin na ngayon ng jury kay Vangie, talagang nakatingin. Nakaupo lang siya doon ng tuwid, pero nakikita ko ang panik sa mga mata niya. Alam niyang hawak na natin siya. Nag-recess ang trial para sa tanghalian. Hindi ako makakain. Ang sikmura ko ay parang binubuhol. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko mula sa pag-upo sa stand. Kumuha si Ati. Victor ng mga sandwich mula sa tapat ng kalsada. Kumain kami sa isang maliit na conference room. Siya ay nagre-review ng mga notes habang ako ay nagtitiyaga sa turkey sandwich. Magaling ka kanina, sabi niya nang hindi tumitingin. Muntik na akong maiyak ng 2 beses. Nakita iyon ng jury. Ang tunay na emosyon ay pabor sa atin. May binilugan siya sa kanyang legal pad. Isasalang ni Burke si Vangie sa stand ngayong hapon. Doon natin siya ibabaon. Paano kung nakakakumbinsi siya? Paano kung maniwala ang jury sa kanya? Hindi sila maniniwala. Hindi pagkatapos nating matapos. Tiningnan niya ako sa wakas. Magtiwala ka sa akin, 20 taon na akong gumagawa nito. Alam ko kung kailan natin sila hawak. Pero nagtiwala na ako sa mga tao noon. Tingnan niyo kung saan ako dinala noon. Nagpatuloy ang korte ng 1:30. Mas puno na ang gallery ngayon. Kumalat na ang balita. Nakilala ko ang ilang mukha mula sa luma kong neighborhood. Si Aling Puring sa likod na nakataas ang hinlalaki. Tinawag ni Burke si Vangie sa stand. Lumakad siya ng dahan-dahan, nakayuko ang ulo, nakasuot ng simpleng damit, walang alahas, nakapusod ang buhok. Ang larawan ng mapagkumbabang katapatan. Nanumpa siya.
Ang boses niya ay banayad, halos hindi marinig. "Lakasan po please," sabi ng judge. "Opo." Mas malakas na sa pagkakataong ito. Nagsimulang banayad si Burke. "Vangie, pwede mo bang sabihin sa jury ang tungkol sa relasyon niyo kay Elena Santos? Siya ang manugang ko. Akala ko siya ay kaibigan ko." Napuno ng luha ang mga mata ni Vangie sa tamang oras. "Mahal ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. At ginawa niyang bangungot ang buong buhay ko. Pwede mo bang ipaliwanag kung anong nangyari 3 taon na ang nakalipas nang lumipat kayo ng magkakasama?" "Naghihirap po kami. Nawala ng trabaho si Kaloy. Kakatanggal ko lang din. May 2 kaming maliliit na anak. At palalayasin na kami." Pinunasan niya ang mga mata niya. Nag-alok si Elena na tumulong. "Pinilit niya kami, actually," sabi niya. "Ang pamilya ay nagtutulungan." "Humingi ba kayo sa kanya ng pera kailanman?" "Hindi kahit isang beses. Kusa niyang ibinigay ang lahat." "At nang manalo kayo sa loto, anong nangyari?" "Napakasaya ko po. Akala ko sa wakas ay makakatayo na kami sa sarili naming mga paa. Mababayaran ko na si Elena sa kanyang kabutihan." Basag ang boses niya. Pero bigla niyang hiningi ang buong jackpot. Sabi niya sa kanya raw ang ticket dahil ginamit ko ang card niya. Doon ko na-realize na binibilang niya pala lahat ng binigay niya. Napahawak ako sa gilid ng upuan ko. Bawat salita ay kasinungalingan. Bawat isa? "Ginamit niyo ba ang card niya para bilhin ang lottery ticket na iyon?" "Hindi po, cash ang ginamit ko. Nagbenta ako ng ilang lumang alahas noong linggong iyon. May mga 1,000 ako noon. Ginamit kong 22 para sa ticket. May patunay ba kayo sa pagbebenta ng alahas na ito?" "Sa pawn shop lang po iyon. Hindi sila nagbigay ng resibo. Ilang lumang singsing lang iyon na hindi ko na isinusuot." Ang bilis. Ang bilis gumawa ng kwento. Isama siya ni Burke sa mga credit card charges, sa mga spa days sa pag-o-shopping. "Paano niyo ipapaliwanag ang mga gastusing ito habang sinasabing naghihirap kayo? Depressed po ako. Sobrang depressed. Minsan ay bumibili ako ng mga bagay para gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong mali iyon. Alam kong tanga iyon. Pero nalulunod na ako. At ang maliliit na gastusing iyon ang tanging nagpapanatili sa akin na lumutang." Tumingin siya sa jury. "Hindi ko po ipinagmamalaki iyon pero tao lang ako." Nagkakamali. May ilang jurors na tumango. Naawa sila sa kanya. "Sumikip ang dibdib ko. At ang trip sa Boracay na sinabi mo kay Elena ay para bisitahin ang nanay mong naghihingalo. May cancer po ang nanay ko. Nalampasan niya iyon, salamat sa Diyos. Pero sobrang stress ko noon. Kaya sinorpresa ako ni Kaloy ng trip para makapag-relax ako. Hindi ko sinabi kay Elena dahil ayaw ko siyang mag-alala. Kasinungalingan matapos ang kasinungalingan na may kasamang luha at nanginginig na boses." Naupo si Burke. "Your witness?" Tumayo si Ati. "Victor, hindi man lang tumingin sa mga notes niya. Miss Santos, nag-testify kayo na hindi kayo kailanman humingi ng pera kay Elena. Tama ba, opo? Kahit isang beses sa loob ng 3 taon. Hindi po nag-alok siya." Inilabas ni Atiri. "Victor, ang isang dokumento. Ito ay isang text message mula sa inyo kay Elena noong March 15, 3 taon na ang nakalilas. Gusto niyo bang basahin ito ng malakas?" Namutla ang mukha ni Vangie. "Hindi ko na matandaan ang text na iyan. Hayaan mo nga ako ang magbasa." "Mama pasensya na po sa paghingi, pero ang gamot ni Taiti ay 2,000 at wala na talaga kaming pera. May paraan po ba para matulungan niyo kami? Kahit ngayon lang." "Nahihiya po akong humingi." Tumingin si Atiye. Victor sa kanya. "Parang humihingi ka dyan. Iba iyon. Emergency iyon." "Emergency IC?" Inilabas niya ang isa pang dokumento. Narito pa ang isa. April 3. "Mama kailangan na pong bayaran ang rehistro ng kotse at kulang kami ng 2,000. Pwede po bang kayo muna ang mag-cover? Pangako babayaran namin kayo sa susunod na buwan." Tiningnan niya si Vangie. "Hindi ba paghingi iyan? Ang ibig kong sabihin ay hindi kami nag-demand. Hindi namin siya pinilit. Pero humingi kayo ng paulit-ulit sa kabila ng pag-testify niyo sa ilalim ng sumpa na hindi kayo humingi. Kahit isang beses." Tumayo ang abogado ni Vangie. "Objection. Argumentative. Sustained. Move on, counselor." Hindi nagpatinag si Ati. "Victor, nag-testify kayo na cash ang ginamit niyo para bilhin ng lottery ticket. Cash mula sa pagbebenta ng alahas sa isang pawn shop?" "Opo, aling pawn shop?" "Hindi ko na matandaan. 3 taon na ang nakalipas. Humigit kumulang nasaan ang lokasyon nito. Malapit po sa luma naming apartment sa tingin ko." "Sa tingin niyo? So hindi niyo matandaan ang lokasyon ng isang lugar kung saan nagbenta kayo ng alahas para sa cash? Matagal na po iyon." "Talaga? Dahil parang natatandaan niyo ng napaka-espesipiko na ginamit niyo ang cash na iyon para sa lottery ticket." Lumapit si Ati. Victor sa witness stand. "Hindi ba totoo na hindi kayo nagbenta ng anumang alahas
na ginamit niyo ang debit card ni Elena para sa 4,000 na purchase sa gasolinahang iyon na kasama ang gas at lottery ticket? Hindi po totoo yan! Mayroon kaming transaction record. Isang purchase, 4,000. Hindi dalawang magkahiwalay na transaksyon gaya ng sinabi niyo sa deposition niyo. Mali po siguro ang naalala ko. Mali ang naalala niyo. Sa ilalim ng sumpa sa isang legal na deposition. Hinayaan iyon ni Ati. Victor na tumimo. Miss Santos, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng perjury objection? Sigaw ni Burke. Withdrawn. Naglabas si Ati. Victor ng isa pang dokumento. Pag-usapan natin ang medical records niyo. Sabi niyo depressed kayo kaya hindi kayo makapagtrabaho? Tama, opo. Malalang depresyong anxiety, hindi makabangon sa kama minsan. Opo. Pumunta ba kayo sa doktor para sa kondisyong ito? Hindi ko po afford. Pero afford niyo ang 25,000 sa isang spa. Nagngit-ngit ang panga ni Vangie. Sinusubukan ko pong pangalagaan ang mental health ko sa pamamagitan ng pag-iwas sa medical professionals at pagpunta sa mga spa sa halip. Mahalaga ang self-care. Sang-ayon ako. Pero ang totoong depression ay madalas kailangan ng totoong treatment. Itinaas niya ang medical records. Ang mga record niyo ay nagpapakita ng 0 visits sa kahit sinong mental health professional sa loob ng 3 taon na iyon. 0 prescriptions para sa antidepressants o anxiety medication. 0 documented evidence ng debilitating mental illness na sinasabi niyong pumigil sa inyong magtrabaho. Inaayos ko po ito sa natural na paraan. Sa pamamagitan ng paggastos ng pera ni Elena sa mga luxury spas at designer stores habang sinasabing sa inyo na sobrang sakit niyo para magkatrabaho. Objection! Sustained. Dahan-dahan Ati. Victor, pero nagawa na ang pinsala. Iba na ang tingin ng jury kay Vangie ngayon. May pagdududa, may hinala. Lumapit si Ati. Victor, para sa huling hirit, Miss Santos nag-post kayo sa social media na si Elena ang nanalo sa loto at niregaluhan kayo ng bahay. Bakit niyo sinabi iyon? Ayaw ko lang pong malaman ng mga taong tungkol sa napanalunan ko. Nakakarinig kasi kayo ng mga kwento tungkol sa mga nanalo sa loto na hinaharas. So nagsinungaling kayo. At sinabing si Elena ang nanalo sa halip, pinoprotektahan ko lang po ang pamilya ko. Sa pamamagitan ng pagwasak sa reputasyon ni Elena. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya bilang kontrabida habang ikaw ang nagpapakunwaring nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Hindi ko po naisip iyon ng ganoon. Hindi mo naisip si Elena kahit kailan, di ba? Hindi noong ginastos mo ang pera niya. Hindi noong pinalayas mo siya sa bahay na siya ang nagbabayad. Hindi noong ibinatala mo ang birthday gift ng apo niya sa basura. Tumaas ang boses ni Ati. Victor, ang iniisip mo ay, ang sarili mo lang. Hindi totoo iyan. Kung ganoon ipaliwanag mo sa jury na to, kung bakit sinabi mo kay Elena na kailangan ni Taiti ng emergency dental work at humingi ka ng 15,000 pagkatapos ay gumastos ka ng 55,000 sa Tiffany's 3 araw? Pagkatapos, binuksan ni Vangie ang bibig niya isinara uli. Hindi ko po matandaan iyon. Marami kayong hindi matandaan sa ilalim ng sumpa, di ba? Objection? Withdrawn. Wala na akong tanong. Halos tumakbo si Vangie pabalik sa mesa niya. Kalat na ang maskara niya, nanginginig ang mga kamay. Wala akong naramdaman. Walang saya, walang tagumpay kundi kawalan lang. Sinubukan ni Burke na bumawi sa redirect. Vangie, posible bang nalilito ka lang sa ilang petsa at detalye dahil ito ay isang traumatic na panahon sa buhay mo? Opo, syempre po. Depressed po ako at overwhelmed. At tumayo si Ati. Victor, objection. Nag-testify na siya na hindi siya sapat na depressed para kailanganin ng medical treatment. Kinuskos ng judge ang mga sentido niya. Sustained? Miss Brooks, pakisagot lang ang tanong. Sumuko na si Burke. Wala na akong tanong. Tiningnan ng judge sa orasan. Mag-recess tayo hanggang bukas ng umaga 9:00 AM. Sharp? Naubos ang tao sa gallery? Inayos ni Ati. Victor ang briefcase niya. Maganda ang kinalabasan. Nawawasak na siya. Isa siyang con artist na nahuli. Lagi silang nawawasak kapag ang ebidensya ay nagpatong-patong na. Tiningnan niya ako. Isang araw na lang, baka 2, tapos nasa kamay na ng jury. Bumalik ako sa motel na upo sa kama tumitig sa dingding. Nagring ang phone ko. Si Kaloy. Ang daliri ko ay muntik ng pindutin ng decline pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinagot ko, maiyon lang. Ang pangalan ko lang. At ang lahat sa loob ko ay gustong patawarin siya. Kalimutan lahat ng ito. At magpanggap na pamilya pa rin kami. Anong kailangan mo, Kaloy? Pasensya na. 2 salita huli. Nakulang. Talaga ba? Dapat ay pinagtanggol kita. Dapat ay pinigilan ko siya. Naging mahina ako. At nagkamali ako. At sobrang pasensya na. Umiyak siya. Please, i-drop mo na ang demanda. Babayaran ka namin sa bawat sentimo. Please lang itigil mo na ito. Ngayon mo gustong magbayad sa akin.
Ngayon na natatalo na kayo sa korte, hindi tungkol doon iyon. Tungkol ito sa pamilya natin. Hindi mo ba gustong maging pamilya ulit tayo? May pumutok sa loob ko. Pamilya. Gusto mong pag-usapan ng pamilya. Ang boses ko ay nanginginig. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ipon ko ang retirement ko, ang bahay ko. Pinatay ko ang sarili ko sa pagtatrabaho para sa inyo. At binalik niyo sa akin. Sa pamamagitan ng panonood. Habang pinalalayas ako ng asawa mo sa kalsada nang walang sinasabi kahit isang salita. Alam kong binigo kita. Higit pa sa pagkabigo ang ginawa mo, Kaloy. Sinira mo ako. At ngayong convenient na ngayong matatalo na kayo, gusto mo ng kapatawaran. Tumawa ako. Lumabas itong basag. Hindi ko idadrop ang demanda na to. Hindi ko hahayaan si Vangji na itabi kahit isang sentimo ng perang iyon. At hindi ako magpapanggap na pamilya tayo nang napatunayan nyo na hindi tayo kailanman naging ganoon. Ma, please. Ibinaba ko ang telepono, pinatay ito. Pagkatapos ay umiyak ako para sa batang dati ay siya ang anak na minahal ko, ang lalaking hindi niya kailanman naging. Kinabukasan tinawag ni Ate Victor ang mga huling testigo niya. Mga financial experts na ipinaliwanag sa jury ang bawat transaksyon, ipinakita ang pattern ng exploitation, ginawang imposible na itanggi pa. Pagkatapos ay tinapos na namin ang aming panig. Isinalang ni Burke si Kaloy. Lumakad ang anak ko sa stand na parang pupunta sa execution. Hindi tumitingin sa akin. Sinubukan siyang ipakita ni Burke bilang biktima rin. Isang lalaking naipit sa pagitan ng kanyang asawa at kanyang ina. Isang taong nagkamali pero hindi dapat parusahan. Kaloy, alam mo bang gumagastos si Vangji habang sinasabing naghihirap kayo? Hindi lahat. Ang ilan? Akala ko ay sinusubukan niya lang na maging normal. Hinikayat mo ba siyang humingi ng pera kay Elena? Hindi kailanman. Ayaw kong humingi ng tulong sa nanay ko pero sabi ni Vangji ay wala kaming choice. Sinungaling? Ang mga text messages ang nagpatunay na ino-coach niya si Vangji. Cross-examine si Ate Victor. Mr. Santos, nag-testify kayo na ayaw niyong humingi ng tulong sa nanay niyo. Pero may mga text messages kami na nagpapakita sa inyo na sinasabi kay Vangji kung kailan lalapit kay Elena ano ang eksaktong sasabihin. Gusto niyo bang basahin ko ito sa jury? Bumagsak ang mukha ni Kaloy. Sinusubukan ko lang pong panatilihing lumulutang ang pamilya ko sa pamamagitan ng pagmamanipula sa nanay mo. Inisip ko po na sasabihin naman niya kung ayaw niya. Hindi ko alam na inuubos na pala niya ang savings niya. Nakatira ka sa bahay niya, kinakain ng pagkain niya. Pinanood mo siyang bumalik sa trabaho sa edad na 65 at hindi mo alam na naghihirap siya sa pera. Hindi po ako nagbabayad ng pansin. Dapat po ay ginawa ko pero hindi. Hindi nagbabayad ka ng pansin. Wala ka lang pakialam. Naglabas ng text si Ate Victor. Ito ay mula sa inyo kay Vangji. Petsa ay 2 taon na ang nakalipas. Lapitan mo si Ma para sa water heater. Hindi siya pwedeng tumanggi kung tungkol sa mga bata ang sasabihin mo. Mukha ba iyan ng taong hindi alam ang nangyayari? Itinakip ni Kaloy ang mga kamay sa mukha niya. Pasensya na po. Sabihin mo yan sa nanay mo, hindi sa akin. Wala nang redirect si Burke. Umalis si Kaloy sa stand na wasak. Sinubukan niyang habulin ang tingin ko habang pabalik sa upuan niya. Umiwas ako. Ang closing arguments ay nangyari noong hapon na iyon. Naunang magsalita si Burke. Sinubukang ipakita na ako ay isang controlling na matanda na ginamit ang pera para magmanipula. Sabi niya ay sinusubukan lang protektahan ni Vangji ang pamilya niya mula sa mapaghiganti kong demanda. Hindi tumimo ang sinabi niya. Masyadong malakas ang ebidensya. Ang closing ni Ate Victor ay parang operasyon eksakto. Mga lolo at lola, simple lang ang kasong ito. Minahal ni Elena Santos ang kanyang anak. Tinulungan niya ang pamilya niya. Nagtabi siya ng record. At nang pagtaksilan nila siya, lumaban siya. Itinuro niya ang mga exhibits. 36 milyon sa documented payments. 3 taon ng exploitation. Isang lottery ticket na binili gamit ang pera niya at isang manugang na nagsinungaling sa ilalim ng sumpa kaysa aminin ng totoo. Lumakad siya sa jury box. Gusto ng depensa na maniwala kayo na regalo lang ang lahat ng ito pero ang mga regalo ay hindi kailangan ng kasinungalingan. Ang mga regalo ay hindi kailangan ng mga gawa-gawa emergency at pekeng luha. Ang mga regalo ay hindi nangangailangan ng isang taong ibabatala ang birthday gift ng isang bata sa basura para lang saktan ang taong nagbigay ng lahat. May ilang jurors na tumatango. Nandito si Elena Santos para humingi ng katarungan, para maibalik ang pera niya para sa pananagutan. Huwag niyong hayaang kumita si Vangji Santos mula sa fraud. Huwag siyang hayaang makatakas sa pagwasak sa isang babaeng gusto lang tumulong sa pamilya niya. Huminto siya. Gawin niyo ang tama. Pagbayarin niyo sila sa ninakaw nila. Nag-deliberate ang jury sa loob ng 6 na oras. 6 na oras na paghihirap kung saan naglakad-lakad ako sa hallway uminom ng masamang kape at sinubukang hindi masuka. Nakaupo lang ng mahinahon si Ate
Victor habang nagbabasa ng libro. Babalik sila. Huwag kayong mag-alala. Paano kung hindi babalik sila? 4:30 lumabas ang bailiff. May verdict na po. Halos bumigay ang mga binti ko. Pumasok kami uli sa courtroom. Pumasok ang jury. Wala sa kanila ang tumingin kay Vangi. Magandang senyales iyon. Sinabi sa akin iyon ni Atu. Victor, kinuha ng judge ang verdict form, binasa ito ng tahimik. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Magsitayo ang defendant. Tumayo si Vangi na nanginginig. Sa kasong Santos versus Santos, sa bilang ng unjust enrichment, anong pasya nyo? Tumayo ang foreman? Pabor sa plaintiff? Huminto ang tibok ng puso ko. Sa bilang ng fraud, anong pasya nyo pabor sa plaintiff? Sa bilang ng elder financial abuse, anong pasya nyo pabor sa plaintiff? Nagkaroon ng ingay sa courtroom. Hinampas ng judge ang gavel. Order? Hindi pa tayo tapos. Tiningnan niya ang foreman. Anong mga damages ibinibigay namin sa plaintiff ang 3 bilyon? Sa documented expenses, 450 million sa lottery winnings dahil nakuha ito sa pamamagitan ng fraud at karagdagang 5 million sa punitive damages para sa elder abuse. Kabuo ang award, 4,586 million. Hindi ako makahinga, hindi makapag-isip, hindi makapagproseso. Nanalo kami. Nanalo talaga kami. Bumagsak si Vangi sa upuan niya, humahagulgol. Ibinaba ni Kaloy ang ulo sa mesa. Kinamayan ako ni Ate. Victor? Congratulations, Elena. Milyonaryo ka na. Pero hindi ko naramdaman na magdiwang dahil kahit nanalo ako sa kaso, napakarami ko namang nawala. Ang anak ko, ang mga apo ko, 3 taon ng buhay ko. Nagset ang judge ng payment schedule. May 30 araw si Vangi para ibigay ang pera o harapin ang contempt charges. Habang lumalabas kami ng courtroom, sinigawan ako ni Vangi mula sa kabilang dulo ng hallway. Masaya ka na ba? Sinira mo kami. Sinira mo ang lahat. Huminto ako, humarap, tiningnan siya sa mata. Hindi, Vangi, hindi ko kayo sinira. Sinira niyo ang sarili niyo. Sinigurado ko lang na pagbayaran niyo ito. Ineskortan siya ng security palayo. Inihatid ako ni Ate. Victor, pabalik sa motel. Dapat kayong magdiwang. Kumuha kayo ng magandang hotel, masarap na pagkain. Gusto ko lang pumatulog. Sipo, tatawagan ko kayo bukas para sa susunod na hakbang. Kailangan nating siguraduhin na maililipat talaga ang pera. Umalis siya. Naupo ako sa kwarto ng motel, tulala. Nanalo ako ng 450 milyon. Mas maraming pera kaysa sa naisip kong magkakaroon ako, pero pakiramdam ko ay wala akong kasama. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng message mula sa unknown number, isang litrato. Sina Madi at Taiti na may hawak na sign. Mahal ka namin, Lola. Sa ibaba nito isang mensahe mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ito po ang hipag ni Kaloy. Miss na kayo ng mga bata. Hindi nila maintindihan kung bakit wala kayo. Naisip ko lang na dapat nyo itong malaman na mahal pa rin kayo. Kahit ang mga magulang nila ay masyadong mayabang para sabihin ito. Tinitigan ko ang litratong iyon hanggang sa makatulog ako. Nailipat ang pera. Pagkalipas ng 3 linggo, nilabanan ito ni Vangi, nag-file ng appeal, sinubukan lahat pero solido ang judgment. Kinuha ni Ater Victor ang kanyang porsyento. Ang natitira ay napunta sa account ko. Tinitigan ko ang bank balance. 400,000 mas maraming pera kaysa sa magagastos ko sa 3 buhay. At wala akong naramdaman. Bumili ako ng bahay, hindi mansyon, maayos lang na 3 bedroom sa isang tahimik na subdivision sa Tagaytay. Binayaran ko ng cash. Kumuha ako ng financial advisor na nag-set up ng mga investment at trusts. Siniguro kong magiging komportable ako habang buhay. Nag-donate ako ng 5 million sa PGH kung saan ako dating nagtrabaho. Isa pang 5 million sa isang charity na tumutulong sa mga senior citizens na may krisis sa pera. Nagsimula ako mag-therapy 2 beses sa isang linggo. Inaayos ang kataksilan ng galit ang pighati, nakatulong ito ng dahan-dahan. 6 na buwan matapos ang verdict, nakatanggap ako ng sulat mula kay Kaloy. Muntik ko na itong itapon pero nanaigang kuryosidad. Maalam kong baka hindi mo ito basahin. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo pero kailangan kong sabihin na tama ka sa lahat. Naghihiwalay na kami ni Vangi. Sinisi niya ako sa pagkawala ng pera, sabi niya dapat daw ay pinagtanggol kita, pinapili niya ako sa inyo at sa kanya at nagkamali ako sa pagpili ng 2 beses. Lagi kang hinahanap ng mga bata. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanila. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na sinira ko ang pinakamabuting tao sa buhay ko dahil masyado akong mahina para maging tapat. Pasensya na. Alam kong hindi ito sapat pero pasensya na. 3 beses ko itong binasa, pagkatapos ay inilagay ko sa drawer. Baka balang araw ay sumagot ako. Baka balang araw ay makahanap ako ng paraan para hayaan siyang bumalik sa buhay ko. Pero hindi ngayon. Ngayon natututo akong maging Elena uli. Hindi ina ng kung sino, hindi biktima ng kung sino si Elena lang.
Mas mahirap ito kaysa sa inaasahan ko. Itinabi ko ang sulat ni Kaloy sa drawer sa loob ng trebuan bago ko ito binuksan uli. Noon ay nakalipat na ako sa bago kong bahay, pininturahan ng guest room ng soft blue at nagtanim ng mga kamatis sa bakuran gaya ng ginagawa ko 30 taon na ang nakalipas. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik minsan, pero akin ito. Legal na akin. Binasa ko uli ang sulat niya isang Martes ng umaga habang umiinom ng kape sa aking porch swing. Ang parehong porch swing na pinangarap ko noong mga gabing nasa motel ako. Iba ang tama ng mga salita sa pagkakataong ito. Mas kaunti ang galit, mas marami ang lungkot. Babala na ito ng aking therapist. Mas madali ang galit kaysa sa pighati, sabi niya. Ang galit ay nagpapakilo sa'yo. Ang pighati ay pinapaharap ka sa kung anong nawala sa'yo. Hinaharap ko na to ngayon. Ang anak na pinalaki ko ay wala na. Baka hindi naman siya kailanman nag-exist sa paraang naalala ko. Baka gumawa ako ng fantasy version niya dahil ang totoo ay masyadong masakit tanggapin na mahina siya, na lagi siyang naging mahina at naging konsentidor ako dahil hindi ko siya hinayaang madapa. Ibinabalik ko ang sulat sa drawer pero hindi ko ito itinapon. Progress siguro? Noong hapon na iyon dumating si Aling Puring dala ang isang casserole. Ginagawa niya ito linggo-linggo mula nang lumipat ako. Sinasabi niyang marami siyang nalutong pagkain para sa isang tao lang. Pero alam naming dalawa ang totoo. Mukhang mas mabuti ka na, sabi niya habang nauupo sa armchair na binili ko para sa mga pagbisita niya. Hindi na masyadong haunted. Inaayos ko pa po. Mabuti. Karapat dapat ka sa kapayapaan. Tumingin siya sa sala. Napakaganda na ng lugar na ito. Very ikaw. Totoo naman. Simpleng furniture, mga litrato ng pamilya sa mantel, yung mga totoong litrato bago pa dumating si Vangie, litrato namin ni Kaloy noong bata pa siya. Ang mga magulang ko, mga kaibigan sa ospital. Walang litrato ng nakalipas na 3 taon. Sinunog ko na ang mga iyon. Nakatanggap po ako ng isa pang sulat mula kay Kaloy, sabi ko. Nagmatigas ang mukha ni Aling Puring. Anong sabi? Na naghihiwalay na sila. Namiss na ako ng mga bata. Na pasensya na siya. Humigop ako ng kape. Yung dati pa rin? Sasagot ka ba? Hindi ko alam. May bahagi sa akin na gusto. May bahagi na nagsasabing baka manipulasyon na naman ito. Baka pareho humilig siya pasulong. Elena, sasabihin ko sa iyo isang bagay na sana ay may nagsabi sa akin noong ang anak ko ay dumaan sa sarili niyang gulo. Wala kang utang na kapatawaran sa kanya. Wala kang utang na isa pang pagkakataon. Wala kang utang na kahit ano sa kanya. Huminto siya. Pero may utang ka sa sarili mo, ang katapatan. Kung ang pagkikita sa kanya uli ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, gawin mo. Kung sisirain ka lang nito, wag. Ganoon lang iyon kasimple. Walang pakiramdam na simple dito. Hindi naman talaga simple kailanman. Kumain kami ng casserole at nanood ng paglubog ng araw. Umalis si Aling Puring 8:00, pinapangako ako na pupunta sa book club niya sa susunod na linggo. Nangako ako. Alam kong baka hindi ako pupunta pero na-appreciate ko ang imbitasyon. Noong gabing iyon, tinawagan ako ni Ati. Victor, Elena, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang bagay. Bumagsak ang sikmura ko. Anong nangyari? Walang masama. Actually, isang bagay na posibleng maganda. Nakipag-ugnayan ng abogado ni Vangie. Gusto niya makipag-negotiate. Negotiate para saan? Nailipat na ang pera? Hindi tungkol sa pera, tungkol sa bahay. Anong tungkol doon? Nakatira pa siya doon kasama ang mga bata. Umalis na si Kaloy. Hindi niya kayang bayaran ang mortgage sa sahod niya sa call center at mawawala na ito sa kanya. Tinatanong niya kung papayag kayong bilhin ito sa kanya sa tamang presyo. Tumawa ako. Talagang tumawa. Gusto niyang bilhin ko ang bahay na pinagpalayasan niya sa akin. Oo. Sabihin niyo sa kanya, hindi. Sabihin niyo mawala na iyon sa kanya. Sabihin niyo maramdaman niya ang eksaktong naramdaman ko habang nakatayo sa driveway na iyon, dala ang maleta. Pwede kong gawin iyon. O nag-hesitate siya. Pwede mong bilhin. Hindi para sa kanya, kundi para kina Maddie at Taiti. Huminto ang lahat. Ano? Ang mga batang iyon ay hindi humingi ng kahit alin sa mga ito. Mawawalan sila ng tirahan dahil ang nanay nila ay kriminal at ang tatay nila ay mahina. Ang pagbili mo sa bahay na iyon ang magbibigay sa kanila ng stability at magbibigay sa iyo ng leverage. Leverage para saan? Custody, visitation rights, kahit anong gusto mo. Desperada na si Vangie. Papayag siya sa kahit ano para lang may masilungan ng mga bata. Naupo ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto niyo ako makipag-negotiate para sa visitation sa sarili kong mga apo. Gusto kong kunin mo ang kontrol sa sitwasyon. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa isang bagay na mahalaga sa iyo. Lumambot ang boses niya. Gusto mo ba silang makita uli? Gusto ko ba? Akala ko ay tanggap ko na ang pagkawala nila. Sinabi ko sa sarili ko na mas mabuti na ang ganito. Pero nang makita kong litratong iyon,
na may hawak silang sign may nabasag sa loob ko. Opo, bulong ko. Gusto ko silang makita. Gawin natin ito sa terms mo sa pagkakataong ito. Ang negosasyon ay tumagal ng 2 linggo. Inayos ni Ati. Piktor ang lahat. Hindi ko kinausap si Vanji ng direkta. Hindi ko kaya. Simple lang ang mga terms. Bibilhin ko ang bahay sa market value, hahayaan si Vangi. At ang mga bata na manatili doon sa loob ng 1 taon habang nakakabangon siya. Bilang kapalit, magkakaroon ako ng visitation rights. Tuwing makalawang weekend, 2 linggo, tuwing summer, tuwing makalawang holiday, legal na dokumentado na enforce sa korte. Pumirma si Vangi. Wala siyang choice. Ang unang pagbisita ay na-schedule ng Sabado ng hapon. Hindi ako nakatulog nung gabi bago iyon. 3 beses akong nagpalit ng damit. Nagdala ako ng mga regalo, ang Lego set na sinubukan kong ibigay kay Taiti para sa birthday niya at isang science kit para kay Maddie. Inayos ni Aturi. Victor, na ang pagkikita ay mangyayari sa isang neutral na lugar, isang parke na may playground. Maaga akong dumating doon. Naupo sa isang bench na nood sa mga pamilyang naglalaro, mga normal na pamilya na hindi kailangan ng abogado para magkita. Pagkatapos ay nakita ko sila. Mas tumangkad na si Maddie. Mas mahaba na ang buhok ni Taiti. Hawak nila ang mga kamay ni Vangi, mukhang nalilito at takot. Nakita ko ni Vangi. Sandaling kumitlab ang purong galit sa mukha niya. Pagkatapos ay pinawi niya ito. Kids, natatandaan niyo si Lola Elena? Tumango si Maddie nang hindi sigurado. Nagtago si Taiti sa likod ng binti ng nanay niya. Nadurog ang puso ko. Hi sweethearts, mahinahon kong sabi. Ang sarap niyo makitang muli. Humakbang si Maddie. Sabi ni Mommy may sakit daw po kayo. Kaya hindi kami makabisita. Tiningnan ko si Vangi. Nagkaroon siya ng kahihiyan para umiwas ng tingin. Maayos na po ang pakiramdam ko ngayon, maingat kong sabi. Miss na miss ko na kayong dalawa. Sumilip si Taytay. Totoo po bang itinapon niyo kami gaya ng sabi ni Mommy? Ang mga salita ay parang isang pisikal na suntok. Sumabat si Vangi. Taytay, hindi iyon. Hindi. Pinutol ko siya, tiningnan ng apo ko. Hindi baby. Hinding-hindi ko kayo itinapon. Mahal ko kayo. Lagi ko kayong minahal. Minsan ang mga matatanda ay may away. At nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Pero hinding-hindi ko kayo hinintong mahalin. Bakit po hindi kayo pupunta? Dahil hindi po ako pinapayagan. Pero nandito na ako ngayon. At kung gusto niyo akong makasama ngayon, gustong-gusto ko iyon. Nag-isip siya, pagkatapos ay tumango. Ang panga ni Vangi ay sobrang higpit. Akala ko ay mababasag ang mga ngipin niya, pero nakapirma na siya sa kasunduan. Kailangan niya silang hayaang sumama. Ibabalik ko sila ng 6:00, sabi ko. Sige, yumuko siya, niyakap ang 2 bata, bumulong ng isang bagay na hindi ko narinig, pagkatapos ay umalis ng hindi lumingon. Dinala ko sina Maddie at Taiti sa ice cream shop pagkatapos sa parke. Pagkatapos sa bahay ko kung saan ipinakita ko sa kanila ang guest room na inayos ko para sa kanila. 2 kama na may mga bagong kumot, isang bookshelf na puno ng libro, art supply sa mesa. Para sa amin ito, tanong ni Maddie. Tuwing bibisita kayo, ito ang kwarto nyo. Umakyat si Taiti sa isa sa mga kama, tumalon ng kaunti. Comfy po. Mabuti. Gusto ko ay komportable kayo dito. Ginugol namin ang hapon sa bakuran. Tinuruan ko silang magtanim ng mga buto ng kamatis, gaya ng itinuro ko sa tatay nila nung una. Napuno ng dumi ang damit ni Taiti. Si Maddie ay nagtanong ng 100 tanong tungkol sa kung paano tumutubo ang mga halaman. Parang halos normal na ang lahat. 5:30, isinakay ko na sila uli sa kotse. Tahimik ang biyahe pabalik sa parke. Lola, maliit ang boses ni Maddie. Magkaibigan na po ba kayo ni Mami uli? Hindi, sweetheart? Hindi po. Magiging magkaibigan po ba kayo? Baka hindi na. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko kayo pwedeng makita. Ang mga matatanda ay pwedeng magtrabaho ng magkasama kahit hindi sila magkagustuhan sa isa't isa. Ginagawa namin ito para sa inyo ni Taiti. Dahil mahal niyo po kami. Dahil mahal ko kayo higit sa anuman sa mundong ito. Nag-isip siya tungkol doon, pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ang kamay ko. Naghihintay si Vangi sa parke, nakahalukip-kip, mukhang bato ang mukha. Tumakbo ang mga bata sa kanya, ikinuwento ang tungkol sa ice cream at sa garden at sa bago nilang kwarto. Nakinig siya nang hindi sumasagot, pagkatapos ay tiningnan ako sa ibabaw ng mga ulo nila. Sa 1 segundo may nakita ko sa mga mata niya. Hindi pagsisisi, pero marahil ay pagkilala na nanalo na ako ng buo ng lubos. Hawak ko ang pera, ang bahay, ang mga bata, lahat ng sinubukan niyang kunin sa akin at wala siyang magagawa tungkol doon. Susunod na Sabado, parehong oras, tanong ko. Tumango siya ng matigas. Nagmaneho ako pauwi na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakalipas na taon. Ang mga pagbisita ay nagpatuloy tuwing makalawang weekend na parang orasan, minsan ay awkward, minsan ay masaya. Dahan-dahan naging relax na ang mga bata sa paligid ko, nagsimula na uli akong tawaging Lola ng walang pag-aalinlangan. Ikinukwento ni Taiti ang tungkol sa school. Ipinapakita ni Maddie ang mga science projects niya. Nagbe-bake kami ng cookies
at nanonood ng mga pelikula at ginagawa ang lahat ng normal na grandparentings na akala ko ay nawala na sa akin habang buhay. Nanatiling malamig si Vangie malayo pero tinupad niya ang kasunduan. Ibibigay ko iyon sa kanya. Sinubukan sumulpot ni Kaloy isang Sabado. Kukuha ko pa lang ang mga bata nang huminto siya sa parking lot. Matagka, nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang kasunduan ay kay Vangie, hindi sa'yo. Gusto ko lang po mag-usap. Ayaw ko. Please 5 minutes. Iyon lang ang hinihingi ko. Hinila ni Maddie ang kamay ko. Lola, si Daddy po iyon. Tiningnan ko siya, nakita ang pag-asa sa mga mata niya, ang kalituhan. Sakay na sa kotse, sweethearts. Nandyan na ako agad. Sumunod sila. Humarap ako sa anak ko. Mukha siyang kawawa. Mas payat, mas matanda, talunan. Hindi na po ako mag-apologize uli, sabi niya. Narinig niyo na ng sapat. Wala na itong kahulugan ngayon. Opo, wala na. Pero gusto ko lang malaman niyo na nasa therapy ako, totoong therapy, 2 beses sa isang linggo. Inaalam kung bakit ko hinayaang kontrolin ako ni Vangie sa lahat. Kung bakit sobrang takot ko sa gulo kaya isinakripisyo ko ang sarili kong ina. Napalunok siya ng malalim. Hindi po ako humihingi ng kapatawaran. Hindi ako karapat-dapat. Sinasabi ko lang na sinusubukan kong maging mas mabuti para sa mga bata. Para sa akin, karapat-dapat ang mga bata sa mas higit pa sa kung sino ako noon. Karapat-dapat kayo sa mas higit pa. Hindi ko mababago ang nakaraan pero pwede kong itigil ang pagiging taong iyon. Gusto kong manatiling galit. Mas madali iyon, mas ligtas. Pero pagod na ako. Pagod na akong magbitbit ng galit na parang isang panangga. Mabuti, sabi ko sa wakas. Sana ay seryoso ka. Seryoso po ako. Kung ganoon patunayan mo, maging nandyan ka para kina Maddie at Taiti. Maging tatay ka na akala ko ay pinapalaki ko. Huwag mong hayaang matutunan nila ang parehong leksyon na natutunan ko, na hindi ka maasahan. Napaatras siya. Tama po kayo. Nagsimula na akong maglakad palayo. Pagkatapos ay huminto ako. Kaloy? Opo, mahal na mahal kita noon. Kailangan mong malaman na lahat ng ginawa ko, bawat sakripisyo, ay nanggaling sa tunay na pag-ibig, hindi obligasyon, hindi manipulasyon. Pag-ibig. Napuno ng luha ang mga mata niya. Alam ko po. Mabuti. Huwag mong kakalimutan iyon. Sumakay ako sa kotse, nagmaneho palayo, hindi lumingon. Nakatingin sa akin si Maddie sa rearview mirror. Malungkot po ba kayo, Lola? Medyo. Pero magiging okay ako. Mahal niyo pa rin po ba si Daddy? Ang tanong na itinatanong ng bawat bata. Ang tanong na walang madaling sagot. Ang pag-ibig ay komplikado, sweetheart. Mahal ko kung sino ang daddy mo dati. Kung sino ang pwede siyang maging. Kung mahal ko ba kung sino siya ngayon? Nag-isip ako. Inaayos ko pa. Tapat po iyon. Lagi akong magiging tapat sa inyo kahit mahirap. Ngumiti siya. Mabuti po. 1 taon ang lumipas, pagkatapos ay isa pa. Lumaki ang mga bata. Ang relasyon namin ay dahan-dahang gumaling. Sa huli ay lumipat na rin si Vangie sa bahay, kumuha ng sarili niyang maliit na apartment, patuloy na nagtatrabaho sa call center. Nagkaroon kami ng malamig na kapayapaan para sa kapakanan ni Maddie at Taytay. Hindi ko siya kailanman inimbita sa anuman, hindi kailanman nagpanggap na pamilya kami. Kami ay 2 taong pinagbuklod ng mga bata na pareho naming mahal. Wala nang iba. Nanatili si Kaloy sa therapy, sinimulang buuin uli ang buhay niya, nakakuha ng maayos na trabaho ng upahan ng maliit na lugar kung saan pwedeng bumisita ang mga bata. Sibil kami sa isa't isa, minsan ay mainit pero ang pinsala ay permanente na. May mga bagay na hindi mo na pwedeng balikan. Sa araw ng aking 70 na kaarawan, sinurpresa ako ni Maddie at Taiti ng isang party. Tayong 4 lang. Nag-bake sila ng medyo tabinging cake at gumawa ng mga dekorasyon mula sa construction paper. Mag-wish kayo, Lola. Sigaw ni Taiti. Tiningnan ko sila. Ang mga magagandang batang ito na naipit sa gitna ng mga pagkakamali ng matatanda na nawalan ng mga taon sa akin dahil sa mga desisyon ng ibang tao, pero nandito sila ngayon, minamahal ako, pinatatawad ako sa oras na nawala sa amin kahit hindi ko naman kasalanan. Ipinikit ko ang mga mata ko at gumawa ng wish. Hindi para maging ibang nakaraan. Hindi para maging ibang tao si Kaloy. Hindi kahit na magdusa pa si Vangie ng higit pa sa naranasan niya. Humiling ako ng kapayapaan. Tunay na kapayapaan. Ang uri na hindi kailangan ng higante o validation o kahit anong galing sa ibang tao. Hinipan ko ang mga kandila. Anong winish nyo? Tanong ni Maddie. Hindi ko pwedeng sabihin. Baka hindi matupad. Pero natupad na ito. Dahil narito ang natutunan ko sa lahat ng ito. Ang katarungan ay hindi laging sapat. Ang pagkapanalo ay hindi nagbubura ng sakit. Ang pagbawi ng pera mo ay hindi nagbabalik ng mga taon na nawala sa'yo. Pero ang pagtayo para sa sarili mo, ang pagtanggi na maging biktima, ang paglaban para sa iyong dignidad kahit sinasabi ng lahat na hayaan na lang ito, binabago ka yun. Kinagawa kang mas malakas sa mga bahagi na hindi mo alam na pwedeng maging malakas. Ginugol ko ang buong buhay ko.
sa pagsukat ng halaga ko, sa kung gaano karami ang maibibigay ko, gaano karaming sakripisyo ang magagawa ko, gaano ako kailangan. Ngayon ay sinusukat ko na ito ng iba sa aking mga hangganan, sa aking mga pamantayan, sa aking pagtanggi, na tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa akin. Maganda ang pera, maganda ang bahay. Ang makita ang aking mga apo ay lahat-lahat na. Pero ang tunay na tagumpay ay mas simple kaysa doon. Natutunan kong piliin ang sarili ko. Ang magsabi ng hindi. Ang lumayo sa mga taong ang halaga lang sa akin ay ang mga bagay na maibibigay ko. Hindi iyon kasakiman. Iyon ay survival. At marahil, iyon ang leksyon sa lahat ng ito. Ang bagay na sana ay nalaman ko na noong 65 ako nang magsimula ang bangungot na ito. Ang pag-ibig ay hindi dapat umuubos sa iyo ng lahat. Ang pamilya ay hindi dapat sumisira sa iyo. At ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay hindi maghihintay hanggang sa maubos ka na bago nila ma-realize ang halaga mo. Nakaupo ako sa aking porch swing ngayon, pinapanood ang paglubog ng araw na pinipinturahan ng langit ng ginto at pula. At iniisip kong babaeng ako 3 taon na ang nakalipas, nakatayo sa driveway na iyon, dala ang maleta. Wasak, walang tirahan, pinagtaksilan. Halos hindi ko na siya kilala. Hindi dahil magaling na ako. Hindi pa. Marahil ay hindi na kailanman magiging ganap na magaling. Kundi dahil iba na ako ngayon, mas matigas sa ilang bahagi, mas malambot sa iba. Alam ko na ang halaga ko ngayon. At alam ko kung anong hindi ko papayagan. Kapangyarihang iyon. Tunay na kapangyarihan. Ang uri na hindi kayang bilhin ng pera. At hindi kayang kunin ng mga tao. Tumatakbo si Maddie sa porch. Lola, pasok na po kayo. Gusto pong ipakita ni Taiti ang science project niya. Tumayo ako, sinundan siya sa loob ng bahay ko, ng buhay ko, ng kapayapaan ko. At narealize ko ang isang bagay na nagpangiti sa akin. Hindi lang katarungan ang nakuha ko. Hindi lang perang nabawi ko. Nakuha ko ang sarili ko pabalik. At iyon higit sa anuman ang sulit na ipaglaban. Pwedeng magtapos doon ang kwento. Maayos, tapos na may mga leksyon. Pero ang buhay ay hindi ganoon kalinis. 6 na buwan pagkatapos, sumulpot si Vanji sa pinto ko. Mag-isa, walang mga bata, walang agenda na nakikita ko. Muntik ko na siyang hindi pagbuksan pero nanaig uli ang kuryosidad. Iba na ang itsura niya. Walang makeup, nakapusod ang buhok, nakasuot ng scrubs mula sa ospital, kung saan siya nagsimulang magtrabaho bilang medical assistant. Wala akong hinihingi, sabi niya bago pa ako makapagsalita. Hindi ako nandito para humingi ng pera, o kapatawaran, o kahit ano pa. Kailangan ko lang may sabihin. Sabihin mo na. Tama kayo sa lahat. Kinamit ko kayo. Minanipula ko kayo at sinira ko ang isang mabuting bagay dahil naging sakim ako, takot at tanga. Tiningnan siya sa akin ng diretso. Hindi ko inaasahan na papatawarin niyo ako. Hindi ko rin papatawarin ang sarili ko. Pero kailangan niyo lang malaman na nakikita ko na ngayon. Ang ginawa ko ang kinuha ko sa inyo. Hindi ako sumagot, naghintay lang. Lagi kayong kinukwento ng mga bata. Kung paano nyo pinararamdam sa kanila. Naligtas sila. Kung paano kayo nakikinig sa kanila. Kung paano kayo dumarating. Basag ang boses niya. Hindi ko kailanman naranasan iyon. Ang nanay ko ay parang ako rin. Laging may tiniting ng butas. Laging naghahanap ng madaling paraan. At naging eksaktong kung ano ang sumumpa akong hindi ko magiging. Pinunasan niya ang mga mata niya. Sinusubukan ko na maging iba para sa kanila. Mahirap. Maraming beses akong nabibigo. Pero sinusubukan ko. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil deserve nyo pong malaman na hindi nyo lang ito na-imagine. Na totoo ito. Na hindi kayo baliw sa pagtitiwala sa akin. At hindi kayo nagkamali na lumaban. Nagsimula na siyang umalis pagkatapos ay lumingon uli. At dahil ang mga batang iyon ay deserve na malaman kung anong itsura ng tunay na pag-ibig. Ang uri na hindi may kasamang kondisyon o price tags. Ang uri na ibinigay nyo kay Kaloy kahit hindi niya deserve. Ang uri na ibinibigay nyo sa kanila ngayon. Umalis siya bago ako makasagot. Nakatayo ako sa pintuan ng matagal na panahon. Pinoproseso. Hindi ko siya pinatawad. Hindi ko kaya. Marahil ay hindi kailanman. Pero na-appreciate ko ang katapatan ng pagkilala, ang maliit na bitak sa pader na binuo niya sa paligid ng sarili niya. Hindi nito binago ang kahit ano. Hindi nito binawasan ang sakit ng nakaraan, pero naging isang bagay ito. At minsan ang isang bagay ay sapat na. Isinara ko ang pinto ni Lak, ito, bumalik sa hardin ko. Dahil narito, ang huling katotohanan na natutunan ko, ang mga tao ay walang utang na sorry sa'yo. Wala silang utang na pagbabago sa'yo. Wala silang utang na kahit ano sa'yo. Pero may utang ka sa sarili mo, ang proteksyon. Mga hangganan, ang lakas ng loob na lumayo kapag ang pananatili ay sisira sa iyo. Nagtanim ako ng mga kamatis nung araw na iyon, pinanood silang tumubo sa buong summer, pinita sila kasama sina Maddie at Taiti. Noong Agosto gumawa ng sauce mula sa simula, itinuro sa kanila ang recipe ng nanay ko, ang itinuro niya sa akin. Noong kasing edad ko sila,
Ang cycle ay nagpapatuloy pero iba na sa pagkakataong ito. Mas mabuti dahil hindi na ako nagbibigay hanggang sa maubos ako. Hindi na ako nagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira. Minamahal ko lang sila malusog may hangganan sustainable. At iyon ang tunay na happy ending. Hindi ang pera, hindi ang tagumpay sa korte, hindi kahit ang reconciliation o ang sorry, kundi ako sa aking porch sa aking bahay, kasama ang aking mga apo ligtas at buo ang dignidad pinipili ang sarili ko araw-araw at hinding-hinding nakakalimot sa halagang ibinayad para matutunan ang leksyong iyon. At diyan nagtatapos ang kwento ni Elena. Isang matapang na babaeng nagpatunay na ang pagmamahal ng isang ina ay dakila ngunit ang pagmamahal sa sarili at ang pagtayo para sa katarungan ay mas higit na kailangan para sa tunay na kapayapaan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at naway magsilbi itong inspirasyon sa inyong lahat. Huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa marami pang kwento ng totoong buhay. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.